Nang magkamalay ang lalaking ito, wala siyang ideya kung nasaan siya, pero bigla niyang napagtanto. Nasa gitna siya ng isang arena ng mga alipin. Ang kalaban niya ay isang malaking baliw na nagngangalang Butcher, at tuwang-tuwa ang buong arena sa uhaw sa dugong gladiator na ito. Nang walang sinasayang na sandali, tinutukan ni Butcher ang ating bida gamit ang kanyang higanting martilyo at humampas ng buong lakas. Naghiyawan sa tuwa ang buong arena, kumbinsidong tapos na ang laban. Ngunit nang humupa ang alikabok, hindi makapaniwala si Butcher sa kanyang nakikita. Nakatayo ang ating bida sa ibabaw mismo ng kanyang martilyo, ligtas at walang galos, at nilalagyan na niya ng mahika ang kanyang espada. Bago pa makakilos si Butcher, lumundag siya ng napakabilis at tinapos ang lahat sa isang hampas. Bumagsak sa likuran niya ang walang buhay na katawan ni Butcher. Ngayon, isinisigaw ng buong arena ang pangalan ng ating bida, maliban sa mga mayayamang manonood na natalo ng malaki sa pagpusta sa kanyang pagkatalo. Sino nga ba ang lalaking ito, at paano napunta ang isang napakahusay na espadatsin sa isang arena ng mga alipin? Matapos makorner ng malulupit na demonyo ang mga tao sa kanilang huling kuta sa Alice City, pinuksan nila ang bawat isa sa kanila. Si Colin Hall ang natitirang huling taong buhay, at kahit siya ay nasa bingit na ng kanyang kakayahan matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Nilabanan niya ang mga demonyong ito bilang pinakamalakas na espadatsin na nakita sa mundong ito, pero kahit ang lakas na yon ay hindi na sapat para baguhin ang takbo ng laban. Kinukutya siya ng demonyong nasa harap niya dahil sinusubukan pa rin niyang lumaban kahit siya na lang ang natitirang buhay. Kasabay nito, kinikilala nito ang kanyang pagsisikap sa sarili nitong baluktot na paraan at nagpasya siyang bigyan siya ng kalayaang pumili kung paano niya gustong mamatay. Habang pinapanood ng pagod na tao ang lahat ng kanyang pinaghirapan na maglaho, bumalik ang kanyang isipan sa kung paano unang nagsimula ang buong bangungot na ito. Isang taon na ang nakalipas mula nang biglang lumitaw ang mga demonyo sa mundong ito nang walang anumang babala. Dahil mahina ang mga tao kumpara sa kanila, walang kahirap-hirap na sinakop ng mga demonyo ang sunod-sunod na mga lungsod at nakarating sa kabisera. Ginawa ng mga sundalo ang lahat ng kanilang makakaya upang lumaban, ngunit ang mga karaniwang taong walang mahika ay walang laban sa mga halimaw na malayang nakakagamit nito. May mahika sa mundong ito, ngunit ang totoong problema ay palaging nakalaan lamang ito para sa mga maharlika. Palaging naniniwala ang mga maharlikang ito na sila ang mga bayaning nakatakdang magligtas sa sangkatauhan, subalit ang kanilang hindi sanay at mahinang mahika ay hindi man lang makasabay sa mga mababang ranggong demonyo. Naalala ni Colin ang ipinagbabawal na aklat ng mahika na nakuha niya, isang aklat na nagpapahintulot sa sinuman na gumamit ng mahika anuman ang kanilang estado. Gayunpaman, pinagsisisihan niyang nakuha niya ito ng huli na, alam na maaaring naging ibang-iba ang mga pangyayari kung nakuha niya ito ng mas maaga. Habang bumabalik ang kwento sa kasalukuyan, muling tinanong siya ng demonyo kung napagdesisyonan na niya kung paano niya gustong mamatay. Kaswal itong nagbigay ng mga mungkahi tulad ng pagputol sa kanyang mga paa at kamay o pagsunog sa kanya ng buhay hanggang sa wala nang matira. Gayunpaman, tumanggi si Colin na sumuko kahit sa ganitong sitwasyong walang pag-asa at prangkang sinabihan ang demonyo na tumahimik. Pagkatapos ay sumugod siya sa demonyo para sa isang huling desperadong pagtayo, ngunit madaling hinarang ng demonyo ang kanyang atake na parang wala lang. Mabilis na nakabawi si Colin at inilipat ang kanyang puntirya sa dibdib ng demonyo na tinatarget ang puso ng may katiyakan. Gayunpaman, umatras ang demonyo sa tamang oras at kinutya siya, sinasabing ang simpleng pag-espada ay walang laban sa kanya. Ngunit habang ipagpapatuloy na sana ng demonyo ang kanyang mga pang-aalipusta, bigla niyang napansin na nagawa ni Colin na makatama at masugatan ang kanyang katawan. Inamin ni Colin na ang ordinaryong pag-espada ay talagang walang silbi sa isang laban na tulad nito. Naging malinaw na ang kanyang talim ay hindi isang ordinaryong sandata, kundi isang ipinagbabawal na kumukonsumo ng lakas buhay ng may hawak bilang kabayaran sa kapangyarihan nito. Matapos ibunyag ito, muling sumugod ang binata sa demonyo at bumalik sa laban. Nagawa niyang makasabay sa halimaw, nakikipagpalitan ng suntok bilang kapantay habang ipinagpapatuloy ang sagupaan ng hindi umaatras. Nagtagal ang laban hanggang sa wakas ay nakita niya ang pagkakataong hinihintay niya, at sa isang mabilis na kilos, pinutol niya ang kamay ng demonyo. Ang sandaling iyon ay agad na ikinagalit ng halimaw. Dala ng galit, kinutya ng demonyo ang tinatawag na ipinagbabawal na talim at sinalo ito gamit ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niya sa binata na maaaring naging iba ang resulta kung ginamit niya ang teknik na iyon ng mas maaga bilang sorpresang atake. Saka tinawag siyang malas dahil sinayang niya ang kanyang nag-iisang pagkakataon habang dinudurog ng tuluyan ang talim. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makabawi, sinundan ito ng demonyo ng isang fire spell na nagpatalsik sa espadatsin. Bumagsak si Colin sa lupa at nagitngit sa sakit habang napagtanto niyang kahit ito ay hindi sapat para pabagsakin ang demonyo. Mabilis na lumapit muli ang demonyo at hinawakan siya sa kwelyo, madali siyang binuhat. Kinutya niya ang talunan dahil isang braso lang ang nakuha nito habang nawala naman ang lahat ng mayroon siya.
Sa bingit ng kamatayan, humingi ng tawad si Colin sa kanyang mga kasama sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Habang muling tinatamaan siya ng demonyo at nababalot ng dugo ang kanyang katawan, tumulo ang dugo sa ipinagbabawal na aklat at sa wakas ay may na-activate sa loob nito. Nahanap ng bida ang kanyang sarili na buhay muli at lumingon-lingon siya sa pagkalito habang nagtatanong kung nasaan siya. Sakto, nakarinig siya ng isang kakaibang boses at mabilis na lumingon dito upang tingnan kung ano ito. Doon, natagpuan niya ang ipinagbabawal na aklat ng Mahika, na ngayon ay direktang nagsasalita sa kanya. Sinasabi nito sa bida na ginising siya ng kanyang dugo, at bilang pabor, ibabalik siya nito sa nakaraan sa pamamagitan ng regression at bibigyan siya ng pagkakataong ulitin ang lahat. Napakuyom ng kamao ang bida sa sandaling marinig niya ang tungkol sa regression dahil ito ay isang bagay na palagi niyang ninanais sa kaibuturan. Tinawag niya itong pagkakataon ng buhay at tinanggap ang alok ng walang pag-aalinlangan. Tila nasiyahan ng aklat at sinabi sa bida na mananatili ito sa kanyang tabi at tutulungan siyang maging dalubhasa sa sining ng Mahika para makamit niya ang kanyang layunin na itaboy pabalik ang mga demonyo sa kanilang pinanggalingan. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga pahina ang lumabas mula sa aklat at nagsimulang umikot sa kanya habang isang misteryosong figura ang lumitaw sa kanyang harapan. Pagkatapos ay nagsara ang aklat at nakita ang hindi kilalang figura na hawak ito habang natatapos ang proseso ng regression. Lumipat ang eksena sa isang arena kung saan malakas na naghihiyawan ang mga tao para sa isang taong tinatawag na Butcher. Lumingon-lingon ang bida, halatang nalilito kung bakit siya may hawak na espada at kalasag. Habang sinusubukan niyang intindihin kung ano ang ginagawa niya sa isang arena ng mga alipin, bigla niyang napagtanto na tunay siyang nakabalik sa nakaraan. Mula sa hiyawan ng mga tao, naging malinaw na ang ating bida ay katatapos lang tamaan ng kilalang si Butcher, at kahit paano ay nakaligtas sa suntok. Ang may-ari ng arena ng mga alipin na ito, si Viscount Thrace, ay pinipilipit ang kanyang bigot, habang minamaliit ang mga karaniwang taong ito, itinuturing silang mga kasangkapan lamang para kumita. Para sa kanya, ang layunin ng mga taong ito ay aliwin lamang ang mayayaman, at itinuturing niya silang mga pawn na walang tunay na halaga. Habang tumitindi ang laban, patuloy na naghihiyawan ang mga tao para sa Butcher habang nanonood ng may kagalakan ang Viscount. Kumbinsido na lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano at si Colin ay isang madaling pain lamang para sa palabas. Gayunpaman, sa halip na madurog tulad ng dapat mangyari, malinis na naiwasan ng ating bida ang atake at nauwi sa pagtayo na may isang paa na matatag na nakapatong sa sandata ng malaking lalaki. Sa panahong ito, walang pagpipilian si Colin kundi lumaban bilang isang aliping gladiator, sa pilitang ipinasok sa arena ng walang kawala. Ngunit ngayon may kakaibang pakiramdam at napagtanto ng binata na kaya na niyang gumamit ng Mahika. Nagsimula siyang mag-isip kung sumanib na ba ang aklat ng Mahika sa kanyang katawan, at sa isipang iyon, lumaban siya pabalik, ginawa ang kanyang unang tunay na hakbang tungo sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Sa ilang malinis at simpleng galaw lamang, sumugod si Colin at humiwa, pinutol ang ulo ng Butcher mula sa kanyang malaking katawan sa isang tiyak na pag-atake. Itinuon niya ang kanyang isip sa pagiging dalubhasa sa Mahika ng aklat, alam na sa pagkakataong ito gusto niyang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkapuksa ng mga demonyo. Habang tinitingnan niya ang mga taong nag-ayos ng buong laban ng mga alipin, mabilis niyang naintindihan na sa kanyang kasalukuyang posisyon, kahit ang pag-isip na baguhin ang hinaharap ay parang isang biro. Nang mapagtanto ito, nagpasya siyang kumilos ng paunti-unti, at ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay pumasok sa Pamilya Hall tulad ng sa kanyang nakaraang buhay at maging si Colin Hall muli. Naalala ng ating bida kung paano siya, sa kanyang nakaraang buhay, ay tinakot at pinilit na sadyain ang pagkatalo sa labang ito. Lumalabas na ang mga karaniwang tao ay pumusta sa kanya, naniniwalang kaya niyang talunin ang kampiyon ng Maharlika na kilala bilang Butcher. Ngunit binalak ni Viscount Thrace na gamitin si Colin bilang isang sakripisyo para lamang aliwin ang mga Maharlikang nakaupo sa itaas. Ang ating bida naman ay planong gamitin ang sandaling ito bilang pagkakataon para mapansin ng Panginoon ng teritoryo ng Line, si Marquis Darius Hall, at masigurado ang kanyang daan papasok sa pamilya ng mas mabilis. Sa isipang iyon, hayagan niyang kinutya ang pamunuan dahil sa pagiging walang silbi at buong tapang na hiniling na ipadala sa kanya ang susunod na kalaban. Samantala, pinapagalitan ng husto si Viscount Thrace ng mga Maharlika matapos matalo ang Butcher dahil kinumbinsi niya silang tumaya ng malaki sa namatay na manlalaban. Nahihirapan ang Viscount na panatilihin ang kanyang kahinahunan habang sinusubukang palabasin na ang lahat ay nangyayari pa rin ayon sa kanyang plano, umaasang mapakalma ang galit ng mga Maharlika. Sa kabilang banda, nagpakita ng malinaw na interes si Marquis Darius kay Colin at tinanong ang kanyang butler, si Cornel, na magbigay ng opinyon sa huling atake. Inamin ni Cornel na ang hiwa ay napakalakas, at base sa kanyang karanasan, malinaw na nalampasan nito ang antas na inaasahan mula sa isang sundalo ng imperyo.
Tila naging interesado ang Marquis, lalo na sa katotohanang may lakas ng loob ang binata na suwayin ang mga utos ng Viscount nang walang pag-aalinlangan. Balik sa Viscount, hirap pa rin siyang harapin ang galit ng mga Maharlika, at patuloy na sinusubukang kumbinsihin sila na dudurugin ang binata sa susunod na round. Gayunpaman, ang kanyang mahinang mga dahilan at pilit na kumpiyansa ay tuluyang gumuho ng pabagsakin ni Colin ang susunod na kalaban bago pa man ito makapasok ng maayos sa arena. Sumiklab sa galit ang mga Maharlika matapos mapagtanto na sila ay nalinlang, at ang Viscount, na desperado na ngayon, ay gumamit ng daha sa pamamagitan ng pag-uutos na pakawalan ang lahat ng gladiators nang sabay-sabay laban sa binata na parang mga mababangis na hayop. Parehong nanonood sina Cornel at Marquis Darius na may lumalagong interes, malinaw na sabik na makita kung paano haharapin ng binata ang sitwasyong ito. Habang mahigit 6 na gladiators ang sumusugod sa kanya, naalala ni Colin kung paano minsang nangarap ang Marquis ng isang mundo kung saan sinuman ay malayang makakagamit ng mahika. Sa kanyang nakaraang buhay, nabigo siyang tuparin ang bisyon na ipinagkatiwala sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, matatag siyang nangako sa kanyang sarili na gagawin niya itong katotohanan anuman ang mangyari. Naiintindihan ng binata na ang pagtalo lamang sa ilang gladiators ay hindi sapat para makakuha siya ng lugar sa pamilya ng Marquis. Kaya malakas niyang tinawag sila at sinabing sabay-sabay siyang sugurin. Agad na gumalaw ang mga gladiator mula sa bawat direksyon, sinusubukang palibutan siya ng tuluyan. Ngunit naiwasan ni Colin ang bawat atake nang may tiyak na galaw at pagkatapos ay tumalon sa ere habang inihahanda ang kanyang talim para sa isang ganting atake. Paglapag niya, agad niyang pinabagsak ang 3 sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng paghiwa sa kanilang mga leeg sa isang malinis na galaw. Saka ginamit ang kanilang sariling mga sandata laban sa iba at pinabagsak pa ang 2 nang hindi bumabagal ang kanyang bilis. Pagkatapos ay nag-focus siya sa huling gladiator na nakatayo pa at maayos na inihagis ang kanyang talim. Tumagos ang espada sa lalaki at nagpatuloy sa paglipad patungo sa mga manonood, dumapli sa gilid ng buhok ng Viscount bago tumusok sa pader sa likuran niya. Pinagpawisan ng malamig si Thrace matapos halos hindi makaligtas sa atake, at matindi ang naramdaman niyang kahihiyan habang bumaluktot sa galit ang kanyang mukha. Tahimik siyang nanumpa na pagbabayarin niya ang binata sa nangyari. Nang makita ang buong pangyayari, hayagang kinutya ng Marquis ang Viscount dahil naisahan ito sa sarili niyang patibong. Agad na pumanig ang iba pang mga Maharlika sa Viscount at nakipagtalo kay Darius Hall. Iginigiit na ang mga hamak na alipin na tulad nito ay hindi dapat payagang kumilos ng malaya. Ang ilan sa kanila ay humantong pa sa paghingi ng pagbitay kay Colin na nagpaseryoso sa mukha ng Marquis. Naging tensyonado ang kapaligiran habang matalas niyang pinapagalitan sila dahil sa patuloy na pagmamaliit sa mga mababang uri. Lalo lamang ikinagalit ng Viscount ang reaksyong ito at hayagan niyang hinamon ang Marquis sa pamamagitan ng pagsasabing mali ang kanyang mga ideal. Ipinaalala niya sa kanya na ang mahika ay ipinagkaloob sa mga tao ng Diyos 1,000 taon na ang nakalipas. At ang pangyayaring iyon ang nagtatag ng herarkiya kung saan nakilala ang mga Maharlika bilang mga piling ahente ng Diyos. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tungkod, itinutok ang kanyang mahika sa Marquis, at kinuwestiyon kung balak ba niyang labanan ang mismong kautusang iyon. Nang marinig ito, pumasok si Colin at ginawang mas matindi ang mainit na debate. Kalmado siyang kumurap at umupo kasama ng mga Maharlika na parang kabilang siya roon, na agad na nagdulot ng gulat sa karamihan. Habang nagsisimula ng sumigaw at tumawag sa mga Divine Guard ang lahat, direktang hinamon ni Colin si Thrace at itinutok ang kanyang espada sa kanya, tinatanong kung tunay ba niyang pinaniniwalaan na siya ay isang uri ng ahente ng Diyos. Tinanggap ang hamon at parehong pumasok ang 2 panig sa arena. Nanatiling kumpiyansa ang lahat ng Maharlika na madaling dudurugin ng Viscount ang tinatawag na insekto sa kanyang harapan. Nanonood sila ng may mga ngiti ng kasiyahan habang si Darius naman ay halatang mas kinakabahan. Unang kumilos si Viscount Thrace, ipinagpatuloy ang kanyang pang-aasar habang gumagamit ng isang wind magic spell. Sa sandaling iyon, habang nabubuo ang spell, narinig ni Colin ang boses ng magic book sa loob ng kanyang isipan, at isang system panel ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na nagpapakita ng stats ni Thrace. Sa kanyang nakikita, ang Viscount ay isa lamang baguhang salamangkero na mas mayabang kaysa sa tunay na lakas. Inilabas ni Thrace ang kanyang teknike, Wind Edge, isang spell na kayang tumagos sa lahat ng nasa daanan nito. Nagsimulang magtawanan ang mga Maharlika at magpustahan kung ilang piraso mahahati ang katawan ni Colin. May hula na 7 piraso, sabi naman ng iba ay 8. Buong pagmamalaking sinabi ng Viscount sa Marquis na panoorin siyang mabuti habang ipinapakita niya ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng isang Maharlika at isang alipin. Si Colin, gayunpaman, ay nanatiling kalmado, hindi apektado ang kanyang katawan dahil sa kanyang pagiging immune sa mahika. Sa kasamaang palad para sa Viscount, ang tanging nasira ng kanyang malakas na wind slash ay ang damit ni Colin. Dumaan ang atake ng walang epekto habang dire-diretsong nilakaran ito ni Colin at lumapit kay Thrace na ikinagulat ng lahat ng manonood.
Mabilis na sinubukan ng Viscount na bunutin ang kanyang espada. Ngunit bago pa niya ito tuluyang mailabas, hinampas ito ni Colin at pinatalsik mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang sariling espada sa leeg ng Maharlika, na epektibong nagtapos sa laban. Sa sandaling iyon, muling gumana ang magic system at ipinaalam sa NC na may natuklasang bagong uri ng mahika. Mga kamay na anino ang lumabas mula sa lupa at mahigpit na pumulupot sa binata, iginapos siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mahika ay ginamit ng mga Divine Guard na dumating matapos makatanggap ng ulat na isang alipin ang nang-insulto sa mga Maharlika. Ang kanilang presensya pa lang ay nakakagapi na, at agad nilang idineklara na naroon sila para hulihin ang suspect. Matapos makita ang mga Divine Guard, napagtanto ni Colin na nasa malaking gulo siya. Ang mga guard na ito ay kabilang sa organisasyon ng Magic Tower, isang puwersang kilala sa pagpapatupad ng kataasan ng lahi at pagpapatibay ng mahigpit na pangingibabaw ng Maharlika sa mga mahihina. Naiintindihan ng NC na ang mga guard na ito ay mga piling Maharlika rin, at ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit sa karaniwang Maharlika. Mabilis niyang pinag-aralan ang binding magic at napagtanto na madali niya itong masisira, ngunit nagpasya siyang huwag munang kumilos upang maiwasan ang atensyon. Sa halip, nagkunwari siyang hindi makataka sa pagkakatali. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang matapang na sugal at malakas na idineklara na siya ang anak ni Marquess Darius Hall, inuutusan silang alisin agad ang mahika. Nang marinig ito, parehong halatang naguluhan ang mga Divine Guard at ang Viscount. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, sinasabing hindi pa nila narinig na may isa pang anak ang Marquis. Si Colin, gayunpaman, ay nanatiling nakatuon, umaasa na magtatagumpay ang kanyang sugal. Alam niyang karaniwang hindi nananakit ng tunay na Maharlika ang mga Divine Guard, at ipinupusta niya ang lahat sa panuntunang iyon. Hindi matanggap ni Thrace na may dumudungi sa pangalan ng mga Maharlika, at ginagamit ito ng ganoon kadali para lang iligtas ang sariling buhay. Bilang parusa, determinado siyang maghatid ng hustisya gamit ang kanyang espada sa mismong lugar na iyon. Kasabay nito, isang malakas na boses ang umalingaw sa buong arena. Ito ay pag-aari ni Lord Darius na ang presensya pa lang ay nagpatigil sa lahat sa kanilang kinatatayuan. Mabilis na tiniyak ng Viscount sa kagalang-galang na Lord na tinatapos lang niya ang kahabag-habag na buhay ng isang makasalanan. Walang ano-ano, sinampal ng malakas ng Marquis si Colin sa mukha. Idineklara niyang kasuklam-suklam na isang hamak na alipin ang dumungis sa pangalan ng kanyang marangal na pamilya. Maging ang mga Divine Guard ay natigilan sa nangyari. Sa isang segundo, inakala talaga nilang dumating siya para tumulong. Mukhang tanga si Thrace, hindi maintindihan ang nangyayari sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sinakal ng mahigpit ng Marquis ang ating bida, sinasabing ang mabigat na trabaho sa Merchant Guild ang magpapabalik sa kanya sa katinuan. Nanatiling tahimik ang ating bida habang humihigpit ang makapal na guwantes ng Marquis sa kanyang leeg. Galit na galit si Marquis Darius dahil una niyang ininsulto si Thrace at pagkatapos ay naglakas loob pang magtaas ng espada laban sa Maharlika. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Colin sa buong panahon. Maayos ang takbo ng lahat tulad ng kanyang pinlano. Matapos gawin ang pagtatanghal na iyon, formal na humingi ng paumanhin ang Marquis kay Viscount Thrace para sa hindi tamang asal ng kanyang anak. Nahirapang iproseso ng maliit na utak ni Thrace kung kailan pa sila naging mag-ama. Nahihiyang nagkomento si Colin na hindi siya masisisi dahil ang Viscount ang unang nang insulto sa kanyang ama. Agad inutusan ni Daddy Darius ang kanyang anak na manahimik. Pagkatapos ay ipinangako niya sa mga Divine Guard na personal niyang didisiplinahin ang kanyang anak. Pinaalis niya sila, nilinaw na hindi na kailangan ang kanilang presensya. Gayunpaman, walang intensyon ang Viscount na umurong. Tumanggi siyang hayaan kahit ang isang Marquis na gamitin ang ganoong halatang biro para nakawin ang kanyang numero 1 alipin. Na may namumulang mga mata at malinaw na intensyong pumatay, idineklara niyang papatayin si Colin sa sarili niyang mga kamay ngayon din. Itinutok pa niya ang kanyang espada ng direkta sa Lord ng teritoryo upang patunayan na seryoso talaga siya. Tumawa ang ating bida nang makita niyang na-checkmate ng tanga ang kanyang sarili. Kakaangat lang ni Thrace ng kanyang sandata laban mismo sa Lord ng Line Territory. Sa lohikang iyon, hayagan niyang sinuway ang desisyon na ginawa ng Lord at ng buong Divine Guard. Ipinaalam ni Colin sa butot balat na lalaki na kakagawa lang niya ng matinding pagtataksil sa harap ng lahat ng manonood. Napipi si Thrace sa matatalas niyang salita, iniwang walang masabi ang matanda sa gitna ng arena. Wasak sa harap ng kanyang mga manonood, nanginginig sa takot ang Maharlika. Itinanggi niya ang akusasyon, ngunit nakapagpasya na ang kapitan ng Divine Guard. Napagpasyahan ng kapitan na isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan at inutusan na alisin ang pagkakatali kay Colin. Nag-alok pa siya ng formal na paumanhin sa pagdudulot ng eksena. Sunod, hinarap niya si Thrace at ipinaalam sa kanya na personal siyang magsusumite ng buong ulat ng lahat ng nangyari sa Magic Tower. Napaluhod si Thrace sa takot sa kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang kapalaran ay pagpapasyahan na ngayon ng konseho. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang ating bida. Samantala, hindi tanga ang kapitan ng Divine Guard.
Tahimik niyang sinabi sa kanyang mga tauhan na kahina-hinala ang Colin na ito at dapat silang magsagawa ng masusing investigasyon sa kanyang pinagmulan. Isang inosenteng tauhan ang nagtanong kung bakit nila iimbestigahan ang anak ni Lord Darius. Matigas na sumagot ang kapitan na imposibleng walang makakilala sa anak ng Marquis ng Lynn Territory. Halatang inis sa malinaw na peking pahayag, determinado siyang patunayan na hindi anak ng Marquis ang binata. Sa kabilang banda, nagtataka ang kanyang mga tauhan kung bakit hindi sumuko si Colin sa ilalim ng pressure kahit na nakatali siya. Hinala nila na may espesyal siyang koneksyon sa Marquis na napakabilis dumating para protektahan siya. Bagamat hindi pa maipaliwanag ng kapitan ang bawat detalye, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bantayang mabuti ang suspect. Ang eksena ay lumipat sa isang karwahe na bumibiyahe sa isang mayabong na kagubatan. Sa loob, malakas na tumatawa ang Marquis sa napakagaling na pagganap ni Colin sa gitna ng sitwasyon. Matapos ang isang maikling katahimikan, ipinahayag ni Colin ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa Marquis sa pagliligtas ng kanyang buhay. Hindi nagtagal pagkatapos ng duelo, ipinadala ng Lord ang kanyang mayordomo, si Cornell, para bilhin agad si Colin bago pa may ibang makialam. Pagkatapos ay nagpakita ng tunay na interes ang Marquis sa kanyang mga kakayahan, tinatanong kung mayroon ba siyang karanasan sa pakikipaglaban sa harapan. Ang matalas niyang mga mata ay nahusgahan na hindi pangkaraniwan ang mga kilos ni Colin. Ang makinis na katumpakan ng kanyang mga kilos ay nagpapahiwatig ng alinman sa mga taon ng karanasan sa larangan ng digmaan o pagsasanay sa ilalim ng isang dalubhasang mandirigma. Ibinaling ng ating bida ang kanyang tingin at naglakbay sa mga lumang alaala. Ibinahagi niya na pagkamatay ng kanyang mga magulang, ipinagbili siya ng sarili niyang nayon bilang alipin noong bata pa siya. Makalipas ang ilang taon, isang mabait na maharlika ang bumili sa kanya at tinuruan siya ng pangunahing mahika. Ang lalaki ring iyon ang nagsanay sa kanya upang mabuhay sa totoong labanan. Kitang-kita ang matinding emosyon sa kanyang mga mata habang sinasabi niyang hindi naiiba sa isang ama ang maginoong maharlika para sa kanya. Matapos pumanaw ang maharlika, ipinagkatiwala sa kanya ng lalaki ang pangarap na hindi nito nakamit. Nag-aalab sa determinasyon ang mga mata ni Colin habang idinedeklara niyang gagawin niya ang lahat para matupad ang pangarap na iyon. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay para dito. Ang kanyang hindi natitinag na determinasyon ay lubos na ikinagulat ni Lord Darius dahil hindi niya inaasahan ang ganoong kalakas at taos-pusong sagot. Ang mas lalong kinainteresan ng Marquis ay ang katotohanang nakaligtas si Colin sa wind edge ng Viscount gamit lamang ang kanyang pangunahing kaalaman sa mahika. Ang kanyang hindi masirang diwa, na hinubog sa loob ng maraming taon ng pagiging isang gladiator, ay lubos na hinangaan ni Darius. Sa sandaling iyon, nagsimula niyang makita ang ating bida bilang ang tanging tao sa kanyang hanay na karapat-dapat pagtiwalaan ng kanyang panghabang buhay na misyon. Ang bigat ng kaisipang iyon ay labis na nakaapekto sa kanya, kaya't natahimik siya sandali. Sa huli ay natauhan siya dahil kay Cornell, na nagpaalam sa kanya na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang mansyon ni Marquis Darius ay isang napakagandang tanawin. Ang napakalaking obra maestra ng arkitektura ay buong pagmamalaking nakatayo sa gitna ng isang hardin na tanging pinakamayayamang maharlika lamang ang maaaring magmay-ari. Pagkababa niya sa karwahe, kalmadong ipinaalam ng Lord kay Colin na malaya na siya. Bagamat hindi na siya pag-ari ng sinuman, hindi siya pinalalaya ng kalayaang iyon sa responsibilidad. Nakatira sila sa isang malupit na mundo kung saan ang malalakas lang ang nabubuhay, at bawat tao ay kailangang paghirapan ang kanyang lugar. Pagtalikod, prangkang sinabi ni Darius sa kanya na hindi niya ito patuloy na alagaan. Mula ngayon, nakasalalay na kay Colin kung kaya niyang malampasan ang mahirap na buhay ng disiplina at pagsisikap na naghihintay sa kanya. Nanatiling kalmado at matatag ang ating bida, hindi nagpapakita ng takot sa anumang hamon na darating. Sabi ni Marquis Darius na inaasahan niya ang magagandang bagay mula sa kanya sa hinaharap. Formal siyang tinawag bilang Colin Hall, kinukumpirma ang estado ng ating bida bilang kanyang ampon. Sa deklarasyong iyon, sa wakas ay natapos na ang unang bahagi ng kanyang pag-uwi. Sa mundong ito, halos hindi nagpapakasal ang mga maharlika sa mas mababa sa kanilang ranggo. Dapat tumugma ang estado sa estado. Kung hindi, madudumisan ang lahi at hihina ang kapangyarihan ng pamilya sa paglipas ng panahon. Ang pamilyang Hall, lalo na, ay nahuhumaling sa pagpapanatili ng kadalisayan ng kanilang lahi. Ngunit sa kanila ay may isang pag-iba, si Lord Darius Hall. Hindi tulad ng iba, hindi siya naniniwala sa mga kahibangan ng maharlika. Lalo na dahil ipinanganak siyang anak sa labas sa isang katulong. Mula ng araw na siya'y isilang, tinrato siyang mababang uri. Sinundan siya ng mga bulungan sa bawat pasilyo. Ngunit sa halip na masira, winasak niya ang diskriminasyong iyon gamit ang kanyang angking kakayahan. Sa pamamagitan lamang ng merito, umangat siya sa ranggo ng Marquis ng teritoryo ng Line. Habang naglalakad siya sa malalaking bulwagan kasama si Colin, kalmado niyang ibinahagi ang paniniwalang ito. Walang halaga ang pinagmulan ng isang tao. Lakas at kakayahan ang nagpapasya sa lahat. Diretsahan niyang sinabi kay Colin na maaari niyang ialok sa kanya ang katanyagan, yaman, kapangyarihan sa lipunan, o anumang naisin niya, ngunit walang ibibigay ng libre.
Kung gusto ni Colin ang mga bagay na yon, kailangan niyang patunayan na mayroon siyang talento na karapat-dapat para sa mga ito. Nakangiting may pagmamalaki, iminungkahi ni Darius na ibuhos niya ang kanyang puso at kaluluwa sa bawat kilos niya. Nang marinig na maaari niyang angkinin ang anumang mapanalunan niya, hindi nag-atubili si Colin. Matapang niyang tinanong kung maaari rin siyang makakuha ng titulong maharlika. Ang tanong ay yumanig sa Lord at sa kanyang mayordomo na natigilan sandali. Kahit si Darius Hall ay hindi inaasahan ang ganoong antas ng ambisyon. Pagkatapos ay humalakhak ng malakas ang Marquis. Sa halip na masaktan, nakakatuwa para sa kanya ang pagiging prangka nito. Nakangiting mainit, hinamon niya si Colin na malaya niyang subukang agawin ang kanyang titulo kung ganoon na lang niya ito kagusto. Ang sagot na iyon ay perpektong tumutugma sa pagkakakilala ni Colin sa lalaki. Pinahahalagahan ni Darius ang merito higit sa lahat. Ang paniniwalang ito sa merito kaysa sa dugo ang eksaktong nagpapaiba sa kanya sa pamilyang Hall. Ito rin ang dahilan kung bakit labis siyang kinamumuhian. Ang mga tagapagmanang Nepo Baby, na umaasa lamang sa kanilang estado, ay hindi matanggap na hinaharangan niya sila sa kapangyarihan. Dahil dito, ang kanyang pinakamalalaking kaaway ay hindi mga tagalabas, kundi mga miyembro ng kanyang sariling sambahayan. Tamang-tama sa pagkakataon, ang kanyang panganay na anak na si Fried Hall, at ang kanyang pangalawang asawa na si Katrina Williams, ay lumitaw na may malalaking ngiti, masayang sumasalubong sa kanyang pag-uwi. Sinabi ng Lord na hindi siya nagpadala ng abiso tungkol sa kanyang pagbabalik at tumawa na imposibleng magtago ng lihim sa sarili niyang pamilya. Pabirong sinabi ng kanyang asawa na kumakalat ang balita tungkol sa kanya kapag dumadaan siya sa isang lungsod. Idinagdag niya na may isang ibon ang nagbalita sa kanya tungkol sa maliit niyang alitan kay Thrace dahil sa isang batang alipin. Malamig siyang tinitigan ni Lord Darius Hall ng may paghamak. Bilang tugon, umiti siya ng may kapilyuhan, umaarteng parang inosenteng babae na walang ginawang masama. Tahimik na pinagmasdan ni Darius ang mga aliping naglilingkod sa kanya, mga ahas na nagbabalakayo na nag-uulat ng bawat kilos niya sa likod niya. Tinitigan din ni Colin ang babae, ang pinakamalapit ngunit pinakamalaking lihim na kaaway ni Darius. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ang dahilan kung bakit nabigo siya sa kanyang misyon sa buong buhay. Matapos harapin ang kanyang asawa, naging biktima rin siya ng kanyang mga pakana. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng titulo at malawak na kayamanan ng kanyang mga magulang. Iyon ang dahilan kung bakit dala niya ang otoridad at impluensya ng isang unang asawa kahit na technically siya ang pangalawa ng Lord. Ang kanyang pangunahing layunin ay simple lang, siguraduhin ang kanyang anak na si Fried Hall ang magiging susunod na pinuno ng House Hall. Sa kanyang nakaraang buhay, lubos siyang minanipula nito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala siyang intensyong hayaang maulit ang kasaysayan. May nag-aalab na kumpiyansa, humakbang siya pasulong at sinabing isang tunay na karangalan na makilala si Lady Katrina Hall at ang nakatatandang kapatid na si Fried. Pagkatapos ay malakas at buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang sarili bilang si Colin Hall. Ipinapangako niyang ilalaan ang bawat huling onsa ng kanyang lakas upang palakasin ang impluensya ng House Hall. Nang marinig ang isang karaniwang tao na gamitin ang pangalan ng pamilya ng buong tapang, lubos na natulala si Fried Hall. Nang maghahanda na siyang insultuhin si Colin sa harap ng lahat, itinaas ng kanyang ina ang kanyang kamay at agad siyang pinatahimik. Nagpa siya ang tusong babae na personal na asikasuhin ang trabahong iyon. Ipinahayag niya ang pandidiri sa ideya ng isang karaniwang tao na dumungis sa pangalan ng kanyang marangal na pamilya. Humarap si Lady Katrina kay Cornell, tinatanong ang mayordomo kung kailangan ba ng bagong aliping ito ng mahigpit na muling pagtuturo sa asal at paggalang. Matalinong nanahimik si Cornell, ayaw magalit ang alinmang panig. Sa gulat ng lahat, itinaas ng ating bida ang talim ng kanyang espada. Sinasabi niya na perpektong bagay sa kanya ang pangalan dahil ipinagkaloob ito mismo ng pinuno ng House Hall. Inaasar niya sila, tinatanong kung balak ba nilang tutulan ang isang desisyon na diretsong ginawa ng Lord. Sa bahagyang ng uuyam na tono, idinagdag niya na dapat nilang tandaan ng mabuti ang kanyang pangalan dahil isang araw siya ang angkin sa titulo ng Lord at iwan sila ng malayo. Nanliit ang mga mata ni Katrina sa paghamak sa magsasakang naglakas loob na magsalita ng ganoong walang kwentang kalokohan. Samantala, ang kanyang anak na si Fried Hall ay galit na parang susuntukin niya ang pader hanggang mabutas. Para kay Lord Darius Hall, gayunpaman, ang mga mapanghamong salita ni Colin ay musika sa kanyang mga tainga. Nagsimulang magbulungan ang mga aliping nakatayo sa likuran. Para sa kanila, katawa-tawa para sa isang ampon na alipin na isipin man lang na may pagkakataon siyang maging pinuno ng bahay. Upang patahimikin ang lumalakas na bulungan, marahang umubo si Lady Katrina Hall. Sa loob ng ilang segundo, natahimik ng lubusan ang bawat alipin sa silid. Kinagat niya ang kanyang labi sa pagkadismaya, inuutusan si Colin na alamin ang kanyang lugar at isara ang kanyang walang kwentang bibig sa kanyang presensya. Pagkatapos nito, inutusan ng kamahalan ang kanyang mga alipin na pigilan siya kaagad. Inilabas ng mga mayordomo ang kanilang mga nakatagong espada, at maging ang mga katulong ay naghanda para sa isang bugbugan gamit ang kanilang mga walis. Bago lumala ang mga bagay-bagay, tumawag si Lord Darius ng isang maikling timeout.
Ipinaliwanag niya na nagsasabi ng totoo si Colin, at kung mapapatunayan niya ang kanyang halaga, maaari niyang angkinin ang posisyon ng Lord. Nalilito si Fried at nagtanong kung ano ang kaakibat nito, ngunit sinagot lamang siya ni Lord Darius ng isang galit na tingin. Sinabi ni Lady Katrina na hindi siya tumututol sa desisyon ng Lord, ngunit ipinaliwanag niya na ang bahay ng Darius ay may maraming alipin, at ang pinakapinagkakatiwalaan lamang sa kanila ang binibigyan ng apelyido. Katawa-tawa sa kanyang paningin na hayaan ang isang tagalabas na tulad niya na dalhin ang pangalang iyon. Idinagdag niya na hindi nila ito matatanggap ng basta-basta. Iminungkahi ni Lady Katrina na subukan nila ang bata para mapatunayan nito ang kanyang halaga. At kung mabigo siya, ayon sa tradisyon ng pamilya, kailangan niyang umalis sa bahay. Bilang tugon, ipinaalam sa kanya ng ating bida na hindi siya mapipigilan ng ganoong bagay. Nainis ang maharlika at nagtanong kung umaatras ba siya sa isipang hamunin. Ngunit ipinaliwanag ni Colin na dapat payagan ang bawat alipin na kumuha ng parehong pagsusulit, upang bawat isa sa kanila ay may patas na pagkakataong makuha ang apelyido. Habang iniinsulto si Fried, idinagdag niya na ito ay isang mas mahusay na paraan upang magpasya sa susunod na Lord kaysa sa umasa sa nepotismo at ibigay ang titulo sa isang taong walang kakayahan. Nang marinig iyon, nakaramdam si Fried ng kahihiyan sa unang pagkakataon. Pumasok siya sa pagtanggi at nagtataka kung paano makikipagkumpetensya ang nag-iisang anak ng bahay sa mga karaniwang alipin para sa korona. Biglang, ipinatong ni Katrina ang isang kamay sa balikat ng kanyang anak at pinaalalahanan siya na isa siyang maharlika na dapat manatiling kalmado. Sinasabi niya sa kanya na hindi niya dapat katakutan ang ilang mga walang kwenta dahil hindi tulad nila kaya niyang gumamit ng mahika. Pinayuhan niya siyang mag-obserba muna at sumang-ayon siya ng walang kibo. Sa wakas, tinanggap ni Lord Darius ang panukala ng ating bida, at ang pagsusulit ay gaganapin pagkatapos ng isang buwan. Bukas ito sa lahat ng aplikante sa bahay. Hanggang sa panahong iyon, magtatrabaho si Colin bilang isang mababang ranggong alipin, at perpekto iyon para sa kanya dahil sa wakas ay mapag-aaralan niya ng detalyado ang aklat ng mahika. Habang naglalakad sa pasilyo, sinabi ni Cornel sa ating bida na talagang magaling siyang magsalita. Ipinaliwanag niya na palaging binabantayan ng mabuti ang Lord ng ibang mga maharlika dahil sa kanyang kakaibang pag-isip. Hinihiling niya sa ating bida na kumpirmahin kung talaga bang nagtrabaho siya para sa isang maharlika sa nakaraan dahil ayon sa ulat, binili siya ng slave guild mula sa isang malayong nayon sa frontline. Habang humuhugot ng kutsilyo at itinatapat ito sa lalamunan ng ating bida, tinanong ni Cornel kung nagkataon lang ba na dumating siya dito kung kailan naghahanap ang Lord ng kanyang susunod na tagapagmana. Nanatiling kalmado ang ating bida at tinanong kung sinusubukan siyang akusahan ni Cornel ng isang bagay. Pagkatapos ay sinabi niya na ang slave guild ay walang kahihiyan pagdating sa kasinungalingan at panlilinlang. Lantaran silang kumampi sa isang discount para sa kita mula sa isang laban. Tinanong niya kung naniniwala ba talaga siyang basta na lang siyang pakakawalan ng guild kung may pinagtatrabahuhan siya. Nagdududa pa rin, sumagot ang mayordomo na inilarawan ng mga ngalakal ang ating bida bilang pangkaraniwan lang, pero malinaw na nagpapakita ang kanyang mga galaw ng mas mataas na antas ng kasanayan. Sa imperyo, mayroong sistema ng ranggo para sa mahika at pag-espada. Karamihan sa mga tao ay nakakarating lamang sa intermediate level. Kahit sa kanila, ilan lang ang mga pambihirang individual ang umaakyat pa ng mas mataas. Ang mga maharlika ay karaniwang nakatuon lamang sa mahika. Kaya pagdating sa pag-espada, nananatili silang walang karanasan. Gayunpaman, ang mga piling grupo tulad ng Divine Guards ay nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan sa mahika at pag-espada. Matapos marinig ang paliwanag na yon, nagtaka si Cornel kung sinadya bang bigyan siya ng mga ngalakal ng maling impormasyon para tahimik siyang maalis. Sumagot si Colin na kung siya ay tunay na espiya, ang posisyon ng Lord ang direkta niyang asintahin. Tinanong ng mayordomo kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin sa pahayag na yon. Ipinaliwanag ng ating bida na ang tanging layunin ng isang espiya ay ang makapasok at samantalahin ang mga kahinaan. Kaya kung siya ay talagang espiya, mas magiging madali ang posisyon ng mayordomo. Mula sa tungkuling iyon, madali niyang makukuha ang mga sikreto ng Lord nang hindi gaanong paghihinalaan. Pagkatapos nito, inalok siya ng ating bida ng isang simpleng kasunduan. Sinabi niyang gagamitin niya ang kanyang posisyon bilang lingkod upang tahimik na maghanap ng mga espiya ng kalaban. At bilang kapalit, gusto niyang maging kasosyo si Cornel at ganap na makipagtulungan sa kanya. Tinanong ng mayordomo kung naiintindihan ba niya na sa paggawa nito, lahat ng iba pang maharlika ay maaaring kumalaban sa kanya. Sumagot si Colin na kung mataas ang panganib, ganoon din kalaki ang gantimpala. Kung mabigo si Lord Darius dahil sa kanyang mga ginawa, wala rin namang mamanahin. Nang marinig yon, nasiyahan si Cornel at dahan-dahang itinago ang kanyang kutsilyo. Nagtataka pa rin ang mayordomo kung talagang ambisyoso ang batang ito para gawin ang lahat para lang makuha ang isang titulo. Aaminin ko, siya ay parehong malakas at matalas mag-isip. Sa huli, pakiramdam ni Cornel na ang kasunduan ay tila napakaganda para maging totoo, kaya't pinaghihinalaan niyang may binabalak si Colin.
Ipinagsawalang bahala muna ang mga pagdududang iyon, sinabihan niya ang ating bida na sumunod sa kanya sa kanyang bagong tirahan, ang kwarto ng mga lingkod. Sa kwarto, ipinakita ni Cornel sa bida ang paligid at sinabihan siyang pumili ng lugar na gusto niya. Ipinaliwanag niya na hinati ng ginang ang mga lingkod sa 3 kategorya. Ang pinakamataas na ranggo ay direktang naglilingkod sa ginang, sa Panginoon, at sa kanilang anak, habang ang gitnang ranggo ay pinapayagang manirahan sa loob ng mansyon kasama nila. Ang pinakamababang ranggo ay inilalagay sa hiwalay na mga kwarto, at hindi man lang pinapayagang lumapit sa mismong mansyon. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng mayordomo ang kanyang mga tungkulin, kabilang ang pagpuputol ng kahoy, pagtatapon ng basura, at pag-aalaga sa mga kabayo na may arawang sahod na 3 tansong barya. Bago umalis, binanggit din niya ang mahigpit na mga patakaran ng sambahayan. Ang pinakamahalaga ay ang ganap na pagsunod sa lahat ng nakakatandang lingkod. Tumingin ang bida at napansin na marami sa mga lingkod ay mas mukhang siga kaysa mga manggagawa, at nagtaka siya kung talagang inaasahang susundin niya ang mga taong tulad nila. Mahinahong ipinaliwanag ni Cornel na ang mga patakarang ito ay personal na itinakda mismo ng ginang. Tinanggap ng bida ang mga kondisyon ng walang pagtutol at binati ang ibang mga lingkod, sinabing inaasahan niyang makatrabaho sila. Sa halip na sumagot ng normal, nagsimulang tuyain siya ng mga lingkod, tinatawag siyang hinaharap na Panginoon ng teritoryo sa mapanuyang tono. Lumapit ang isa sa kanila at sinabing narinig na nila kung paano nakipag-away ang lalaki sa ginang at sa anak nito. Ngumisi ang isa pa at sinabing tuturuan nila siya ng tamang paraan ng pagbati sa mga nakakatanda sa kanya. Lumala ang sitwasyon nang basagin ng isa sa kanila ang isang bote at ginamit itong sandata. Inutusan niya ang bida na lumuhod at sampalin ang sariling mukha, habang paulit-ulit na sinasabi na inaasahan niyang makatrabaho sila hanggang sa masiyahan sila. Nagsimula na ring tuyain siya ng iba, ngunit hindi basta-basta tinanggap ng bida ang kahihiyan. Hinawakan niya ang daliri ng siga, at bago pa makakilos ang lalaki, agad siyang nadaig at pinaglaruan na parang basahan. Tumingin ang ibang mga lingkod ng may lubos na di paniniwala habang sinipa ni Colin ang lalaki at pinalipad sa kabilang dako. Bago pa nila maintindihan ang nangyari, mahinahong ipinahayag ng bida na hindi siya magpipigil at nagsimulang sampalin ang siga habang inuulit ang parehong linya tungkol sa inaasahang pakikipagtrabaho sa kanya. Nagalit ang ibang mga lingkod at sumugod ng may balak pumatay, ngunit agad na tumugon si Colin. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at hinampas sila sa mukha gamit ang puluhan, na agad na pumigil sa kanilang pagsugod. Ang isa sa kanila ay napaurong at napagtanto na nabungi ang kanyang kasama, ngunit bago pa siya makakilos ng maayos, kumikilos na muli si Colin. Lumundag siya pasulong at nagpakawala ng malinis na flying kick na nagpalipad sa isa pang siga ng walang kalaban-laban. Dahan-dahang nagkamalay ang pangalawang siga, para lamang matagpuan si Colin na nakatayo na sa harap niya na hawak ang kanyang espada. Mahinahong nagtanong ang bida kung nasiyahan na ba siya. Mabilis na sumang-ayon ang siga upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit sa sandaling tumalikod si Colin, sinubukan niyang umatake muli gamit ang basag na bote sa kanyang kamay, sumisigaw na mamatay na siya. Sa isang iglap, biglang nagbago ang buong eksena. Si Colin ay nakatayo pa rin na nakaposisyon na ang kanyang espada, hindi man lang natinag, habang ang siga ay bumagsak sa lupa matapos maputol ang kanyang dalawang kamay. Habang sumisigaw ang lalaki sa sakit at takot, dahan-dahang isinukbit ni Colin ang kanyang espada at lumingon pabalik para itanong kung nasiyahan na ba siya. Dumating ang gabi, at tinantya ng bida na sa ngayon ay malamang nakuha na niya ang tiwala ni Cornel, bagamat hindi pa rin niya mahulaan kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Dahil doon, binuksan niya ang aklat ng mahika, at sinimulang subukang matuto ng mahika para palakasin ang kanyang sarili. Naalala ni Colin mula sa kanyang dating buhay na pinalitan ni Kondesa Katrina ang lahat ng lingkod ng pamilyang Hall matapos pakasalan si Darius, at inilagay ang sarili niyang mga tao sa buong lupain. Dahil dito, lalong lumala ang relasyon niya kay Darius sa paglipas ng panahon kahit na hindi na sila magkasundo mula pa sa simula. Upang protektahan ang kanyang sarili at bantayan ang sitwasyon, itinalaga ni Darius ang kanyang matapat na kaibigang si Cornel bilang kanyang mayordomo. Si Cornel ang nag-iisang tao na may sapat na kapangyarihan hindi lamang para tanggalin ang kondesa kung kinakailangan, kundi para makibahagi rin sa proseso ng pagpili ng kahalili. Naalala ng bida na sa kanyang dating buhay, si Cornel ay walang awang pinaslang. At pagkatapos noon, nakakuha ng malaking impluensya si Kondesa Katrina na nagbigay daan sa kanya na itulak ang sarili niyang anak tungo sa paghalili. Napagtanto niya na kung nakaligtas ang mayordomo, maaaring iba ang naging takbo ng mga pangyayari. Napagtanto ni Colin na ang kanyang kasalukuyang beginner level na magic resistance ay hindi sapat para protektahan siya, kaya kailangan niyang lumakas. Nagsimula siyang mag-focus sa pag-aaral ng parehong depensibo at opensibong mahika. Dahil sa pag-iisip na yon, inabot niya ang aklat, at ang mga pahina nito ay sumambulat sa paligid niya na parang malakas na buhawi.
Pakiramdam niya ay parang sa pilitang ipinapasok ang laman ng aklat sa kanyang isipan, at sa isang iglap, napuspos siya ng sakit na lubos na nagpaparalisa sa kanya, na parang libu-libong langgam ang kumakagat sa kanyang buong katawan ng sabay-sabay. Ang enerhiyang dumadaloy sa kanya ay nagiging hindi na matiis na parabang ang kanyang dugo, buto, at kaluluwa ay nalulubog sa tinunaw na magma. Isang figura na parang madilim na kabalyero ang lumabas mula sa aklat at tinawag ang pangalan ni Colin. Sa sumunod na sandali, lumitaw ito sa likuran niya, bumubulong sa kanya na wasakin, bumagsak, at sumuko. Nahirapan ang bida sa ilalim ng presyon at nagsimulang magtaka kung ito ba talaga ang kabayaran sa pag-aaral ng mahika. Naalala niya ang isang kasamahan mula sa kanyang dating buhay na nagsabing kailangan lang ipikit ang mga mata at damhin ang daloy ng mahika para matutunan ito ng maayos. Naisip niya sa sarili na siguro'y madali maging maharlika dahil natututo sila ng mahika ng natural tulad ng paghinga, at malinaw niyang nakikita ang malaking agwat na nilikha ng mga lahi. Kahit na, pinilit niyang tiisin at ipinatong ang kanyang kamay sa aklat, ipinapahayag na magtatagumpay siya anuman ang mangyari. Ngunit bago pa niya makumpleto ang pag-isip, biglang may nakakuha ng kanyang atensyon at nagpagulat sa kanya, at ang buong espasyo ay umalingaw sa isang nakakatakot na tunog. Kinabukasan, gising na ang mga lingkod at ginagawa na ang kanilang karaniwang gawain ng paghuhugas at paghahanda para sa trabaho ng mapansin ng mga siga na kagigising lang ng bida. Agad siyang tinukso ng isa sa kanila, itinuturo kung gaano siya kapambihirang kalmado para sa isang taong natulog matapos magdulot ng gulo sa mga nakakatanda sa kanya. Kaswal na sumagot ang bida na sigurado siyang nasaksak na siya habang natutulog, ngunit malinaw na hindi iyon nangyari. Bago pa sila makakilos, idinagdag niya na malamang ay wala rin itong epekto kahit na may sinubukan sila. Nagunat siya, bahagyang humikab, at sinabing napagod siya sa pagsasanay kagabi. Nagpasya siyang kumain muna bago isipin ang trabaho. Pagkatapos ay idinagdag niya na parang wala lang na nagbunga ang pag-ensayo kagabi, at na-unlock niya ang isang espesyal na uri ng eternal magic. Bago pa lumala ang sitwasyon, lumipat ang eksena sa labas ng tirahan kung saan isang grupo ng mga gwardiya ang dumadaan sa lugar, pinipilit ang mga tao na magbigay daan. Agad na yumuko ang mga lingkod sa takot habang papalapit ang grupo, at sumigaw ang isa sa mga gwardiya na magbigay daan ang lahat para sa kanilang tenyenteng may isang mata. Isang lingkod na nakatayo sa harap ang nabigla habang may dalang timba ng tubig. Hindi siya nakatabi sa tamang oras, at sinipa siya ng isang gwardiya sa tiyan na nagpatalsik sa kanya at sa timba. Kumalat ang tubig sa sahig at tumalsik sa sapatos ng tenyente. Huminto ang tenyente at tumingin sa mansa. Agad na sinigawan ng kanyang alalay ang lingkod dahil sa pagdumi sa sapatos ng kanilang pinuno. Itinaas ng tenyente ang isang kamay, sinenyasan siyang huminto, at pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa nanginginig na lingkod. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin ang lingkod, iginigiit na hindi siya nakatingin at nagmamakaawa. Bahagyang umiti ang tenyente at sinabing hindi na ito maiiwasan, na sa maikling sandali ay parang pinapatawad na niya ito. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag ang lingkod, tumalim ang ekspresyon ng tenyente. Mahinahon niyang sinabi na hindi kailangan ang mga matang hindi man lang makatingin ng maayos sa paligid. Sa isang mabilis na kilos, dinukot niya ang mata ng lingkod, na nag-iwan sa kanya na sumisigaw sa sakit habang malamig na ginagaya ng tenyente ang sarili niyang hitsura na may isang mata. Napatingin ang ibang mga lingkod sa sumisigaw na lalaki na may halong takot at awa, ngunit mabilis silang sinigawan ng alalay, tinatanong kung ano ang tinitingnan nila at inuutusan ang lahat na lumuhod. Sa sandaling iyon, dumaan ang bida sa kanila nang hindi bumabagal, na parang walang kinalaman sa kanya ang buong eksena. Ang kanyang kaswal na paglakad ay lubos na ikinagulat ng alalay, na pansamantalang hindi sigurado kung tutugon ba o babaliwalain ito. Ang bida, na mas nakatuon sa sariling mga iniisip, ay nag-iisip kung ano ang kakainin niya para sa almusal dahil hindi naman sila binibigyan ng maayos na pagkain dito. Agad siyang nakilala ng siga na nasugatan kanina at nagulat sa tenyente na ito ang parehong lalaki na pumutol ng kanyang mga kamay kahapon. Nagbabala rin siya na bumubulong-bulong mag-isa ang NC buong gabi na nagpapamukha sa kanyang hindi matatag ang isip. Bahagyang naningkit ang mga mata ng tenyente at napagtanto na ang bata ay malamang mapanganib sa isang hindi inaasahang paraan. Tinawag niya ito. Sa wakas ay huminto ang NC at tumingin ng walang bakas ng pag-aalala at diretsong nagtanong kung gusto rin niyang putulin ang kanyang mga kamay. Dinilaan ng tenyente ang dugo sa kanyang mga daliri at sinabing hindi sila tulad ng mga mahihinang maharlika o ng mga tauhan ng kondesa. Humakbang pasulong ang ibang mga gwardiya at nagdeklara ng isang malupit na tuntunin ng pagganti na nagsasabing ito ay mata sa mata at ngipin sa ngipin. Pagkatapos ay direkta nilang hinamon ang NC, tinatanong kung puputulin niya ang sarili niyang mga braso o kung sila na ang gagawa nito para sa kanya. Nanatiling kalmado ang NC, hindi nagbago ang ekspresyon, at sa halip ay tumugon ng isang malamig na alok. Sinabi niya sa kanila na maaari silang pumili sa pagitan ng pagkawala ng kanilang mga kamay o pagkawala ng kanilang mga ulo. Gayunpaman, umiti ang tenyente habang sinasabi na hindi siya ang lalaban sa kanya.
Sa halip, iniharap niya ang isang dating kampiyon sa Slave Arena at sinabi sa ating bida na ito ang kanyang makakaharap. Agad na nakilala ni Colin ang lalaki bilang isang guard reserve at isang intermediate level na lingkod na nagngangalang Daku. Nagsimula siyang pagpawisan ng husto dahil hindi niya inaasahan na makakatagpo ang kanyang matalik na kaibigan sa ganitong sitwasyon. Naalala siya ni Colin bilang kanyang pinakamalapit na kaibigan, isang taong lagi niyang maaasahan sa kanyang buhay bago ang regression. Magkasama silang gumawa ng kung ano-anong bagay, kabilang ang paglaban sa mga halimaw ng magkatabi. Ngayon, gayunpaman, nakatayo ang kawawang lalaki doon bilang isang intermediate level na lingkod lamang, at halatang binugbog. Habang inaabot ng ating bida ang kanyang espada, sinubukan niya itong galitin sa pamamagitan ng pagtatanong kung talagang makikialam siya para lumaban para sa isang talunan. Itinaas ni Daku ang kanyang espada at itinutok ito kay Colin, na sumasagot na sinusunod lamang niya ang patakaran na dapat sundin ng bawat junior ang kanilang senior. Kinuwestiyon ng ating bida ang lohikang iyon, tinatanong kung hindi man lang ba sila pinapayagang magsalita habang ganito ang trato sa kanila. Saglit na nagulat ang aliping lalaki sa kanyang mga salita. Ginamit ni Colin ang maikling pagkakataong iyon upang agawin ang espada mula sa kanyang kamay at agad na sumugod pasulong, tinutukan ng espada ang tenyente. Natulala ang mga alipores sa bilis ng kilos ng bata, at kahit si Daku ay nakatulala, napagtantong naagaw ang kanyang espada nang hindi man lang niya namalayan. Halos maihisa sa lawalang tenyente, ngunit kahit paano ay napanatili niya ang kanyang composure, habang tinatanong si Colin kung naintindihan ba niya kung sino ang kanyang kinakalaban. Ipinaalala niya sa bata na personal siyang pinili ni Lord Fried, at ang paglaban sa kanya ay magdudulot ng malubhang kahihinatnan. Dahan-dahang binawi ni Colin ang kanyang espada ng walang imik. Inayos ng tenyente ang kanyang kwelyo mayong ligtas na ulit ang pakiramdam niya, at agad na nagtapang-tapangan, iginigiit na hindi aalis ang ating bida sa lugar na ito nang hindi nahaharap sa anumang uri ng parusa. Inutusan ng buwisit ang kanyang mga tauhan na turuan ng leksyon si Daku, at walang pag-aalinlangan, hiniwa ng mga lingkod ang kawawang lalaki sa kanyang likod, na nagpadugo rito. Tinawag niya itong walang kwentang basura, at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag magpakita ng awa. Kinukutya siya ng mga alipores habang nagpapatuloy. Tinusok pa ng talim ang kanyang kamay habang sinasabing ito ang kanyang parusa sa pagkabigo dahil nawala sa kanya ang nag-iisang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Nang makita ito, sumabog sa galit si Collins at agad niyang pinutol ang dalawang alipores, hiniwa ang kanilang mga lieg at pinatay sila noon din. Habang nakatalikod siya sa tenyente, napansin ng pangit na leader ng mga lingkod ang isang pagkakataon at mabilis na pumustura, handang tapusin ang buhay ng bata sa isang atake. Gayunpaman, naging asiwa ang kanyang kilos, at bago pa man niya maituloy, malinis na naputol ang kanyang espada. Binalaan siya ni Colin na sa susunod, hindi na ang armas niya ang mapuputol, kundi siya na mismo. Nang itaas niya ang kanyang espada para umatake muli, biglang hinarang ni Daku ang kanyang atake. Humakbang si Daku sa harap ng tenyente upang protektahan ito, na natiling matatag sa kabila ng lahat. Kumilos siya na parang isang tapat na gwardiya at hinarap si Colin, sinasabihan siyang huwag nang dagdagan ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng hindi paggalang sa kanyang mga nakatataas, kahit na dumudugo pa ang kanyang kamay mula sa saksak. Dahil wala siyang intensyong labanan si Daku, pinakawalan ni Colin ang tenyente, at hiniling sa lahat ng lingkod na umalis sa lugar. Habang kalmadong itinatago ng kanyang dating kaibigan ang kanyang espada, kinuwestiyon siya ni Colin, tinatanong kung bakit ayaw niyang lumaban gayong malinaw na mas malakas siya, at madali sanang natalo ang mahihinang kalaban na iyon. Galit na sumagot si Daku, sinabing si Colin ay patay na rin dahil sa pagsuway sa kanyang senior, at dahil doon, wala siyang interes na ipagpatuloy ang pag-uusap nila. Matapos iligtas ni Daku ang tenyente, sa halip na magpakita ng pasasalamat o kilalanin ang kanyang pagsisikap, binalingan siya nito at sinubukang ilubog ang kanyang ulo sa tubig. Sinisi siya ng tenyente dahil sa pagtayo lang doon at walang ginawa, sinasabing nagmukha siyang tanga sa harap ng lahat. Humingi ng paumanhin ang kawawang bata, ngunit malakas siyang ibinagsak sa lupa pagkatapos. Pagkatapos ay tinanong ng isa sa mga lingkod ang tenyente kung talaga bang plano niyang pakawalan siya ng ganoon kadali. Nang marinig iyon, tumawa ang lalaki at inutusan ang kanyang alipores na magpakalat ng tsismis na nagdeklara ng giyera ang bata sa lahat ng senior na lingkod. Pagkatapos ay inutusan niya silang alisan ito ng posisyon at ilagay sa pag-iisa. Muling tinanong ni Colin si Daku kung bakit patuloy niyang tinitiis ang lahat ng ito nang hindi lumalaban, ngunit nagitngit lamang sa galit ang kawawang lalaki at nanatiling tahimik. Kinahapunan, sa oras ng tanghalian, magkakasamang nakaupo ang mga senior na lingkod at nagpapakasasa sa isang masaganang pagkain. Samantala, isa sa mga intermediate na lingkod ang masayang nakikipag-usap sa kanyang kasamahan tungkol sa isang panaginip kung saan siya ay napromote, hindi maitago ang kanyang kagalakan kahit sa pag-iisip pa lang nito. Samantala, ang mga mababang rangbong lingkod ay binigyan lamang ng isang mangkok ng sabaw sa halip na isang desenteng pagkain, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagrereklamo.
Sakto namang dumating ang ating bida at lumapit sa counter para kumuha ng para sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nagtanong kung bakit ganoon na lang makatingin sa kanya ang lahat. Natapon ng kusinero ang kanyang sabaw at nagsimulang tumawa, sinasabing ang mga hindi nagtatrabaho ay hindi karapat-dapat kumain. Gayunpaman, binaliwala ito ni Colin at sa halip ay dumiretso sa seksyon na para sa mga senior na lingkod. Kaswal siyang umakyat sa kanilang kainan, na ikinagalit ng mga senior na alipin habang tinutulak niya ang ilan sa kanila ng walang pakialam. Nakarating siya sa seksyon ng disenteng pagkain kung saan nakahain ang isang buong buffet at kaswal na kumuha ng croissant kasama ng isang piraso ng manok para kainin. Pumasok si Butler Cornell at ipinaalala sa kanya na ang lugar na ito ay para lamang sa mga mataas na ranggong lingkod. Agad na hiniling ng mga senior na lingkod na parusahan ng Butler ang itinakwil na ito ng maayos. Gayunpaman, sa halip na kumilos laban sa kanya, mabilis na nakaisip ang head butler ng isang matalinong dahilan upang ayusin ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na kadarating lang ng bata at normal lang sa mga baguhan na magkamali. Pagkatapos ay hiniling niya kay Colin na sumama sa kanya habang lahat ng mga senior na lingkod ay mukhang dismaya. Habang naglalakad sila, ipinaalala ni Cornell sa kanya ang tungkol sa panuntunan ng lubos na pagsunod sa mga nakatataas at tinanong kung bakit hindi niya ito sinusunod. Gayunpaman, nangatwiran si Colin, sinasabing ang Marquis mismo ang nagsabi na ang mga gantimpala ay batay sa galing at hindi sa ranggo. Idinagdag niya na naniniwala siyang may sapat siyang kakayahan para makakuha ng disenteng pagkain, kaya pinili niyang kunin ito mismo. Pagkatapos ay inalok ng butler na sagutin ang kanyang mga gastusin sa pamumuhay, ngunit bilang kapalit, gusto niyang hanapin ng ating bida ang isang espiya na nagtatago sa loob ng estate. Sakto namang ibinigay ang hudyat para simulan ang pangangaso, at mukhang papunta na ang Marquis sa lugar ng pangangaso. Tila may mga di pangkaraniwang aktibidad sa malalim at madilim na kabubatan malapit sa lugar, kaya plano ng Lord na tingnan ito habang nangangaso. Habang tinatapos ni Colin ang kanyang huling kagat, isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha sa pag-iisip tungkol sa madilim na kabubatang iyon na nagpaplano ng pumunta doon mismo. Sa paglipat ng eksena, nakarating na ang ating bida sa kabubatan at ngayon ay nangangaso ng isang itim na usa na may pulang mata. Nagpakawala siya ng maraming palaso sa target at matagumpay itong napatumba. Matapos tapusin ang buhay nito, lumapit siya sa bangkay at nagsimulang hanapin ang monster core. Habang hawak niya ang kulay ube na core, naalala niya kung paano ito madalas ituring bilang mga luxury item at karaniwang ginagawang mga kwintas at iba pang palamuti. Gayunpaman, batay sa natutunan niya mula sa ipinagbabawal na aklat ng mahika, napagtanto niyang maaari niya itong gamitin upang lumikha ng mga gayuma na nakakatulong na maibalik ang mana at palakasin ang kanyang katawan. Sa kanyang pagkakaunawa, nagbabago ang mga katangian ng isang core depende sa ranggo at uri ng halimaw na pinanggalingan nito. Dahil ang usa na katatalo lang niya ay isang mababang ranggong nilalang, ang core na nakuha niya ay may pinakamababang grado. Pagkatapos ay bumalik ang kwento kanina noong naglalakad si Colin kasama si Cornell. Humingi ng pahintulot ang ating bida na pumasok sa lugar ng pangangaso. Karaniwan, mga maharlika lamang ang pinapayagang pumunta doon, ngunit dahil sa kasalukuyang di normal na sitwasyon, tanging mga Divine Guard o ilang otorisadong tauhan lamang ang pinapayagang pumasok sa lugar. Iginigit pa rin ni Colin na pumunta at iminungkahi na maaari siyang sumama sa mga Divine Guard, na sa huli ay naging pabor sa kanya. Habang patuloy niyang kinukuha ang core mula sa halimaw, biglang dumating si Daku, na halatang galit, at pinagalitan siya sa pagkilos ng mag-isa. Ipinaalala niya sa kanya na tanging mga maharlika, at kahit man lang mga middle class na lingkod ang pinapayagang mangaso dito, at kung mahuli siya, haharap siya sa malubhang kahihinatnan. Kumilos si Colin na parang walang pakialam at basta nalang kinuha ang espada ni Daku nang hindi nagpapaalam. Itinusok niya ang talim sa patay na halimaw at sinabing ang huli ay pag-aari na ni Daku. At dahil si Daku ay isang middle class na lingkod, hindi na dapat magkaproblema. Agad na nagalit si Daku sa katawatawang pangangatwiran na ito, at pinagsisihan na nasangkot pa siya sa isang mababang klaseng lingkod na laging nagpapahirap sa kanya. Nang tanungin niya kung bakit pinayagan ni Cornell na sumama si Colin, inilabas ng ating bida ang punyal ng head butler, at ipinakita sa kanya, sinasabing may misyon siyang itinalaga, at ang punyal na ito ang katibayan. Ipinaliwanag pa niya na pareho silang inaasahang tumulong sa investigasyon, at habang ginagawa iyon, dapat din silang mag-uwi ng disenteng pagkain. Lumuhod si Daku sa tabi ng bangkay ng halimaw at sumulyap pabalik sa ating bida, nagtataka kung bakit siya naging ganito kamalas na makapareha niya. Bumuntong hininga siya, at sa sandaling tumingin siyang muli sa ibaba, napagtanto niyang wala na ang karne. Lumalabas na sinimulan na ng itinakwil na ilitson ang karne at tinawag pa si Daku para kumain kasama niya. Agad na nataranta si Daku at nagmamadaling nagtanong kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Walang ipinakitang pagsisisi si Colin na naging dahilan para mapagalitan siya habang ipinaalala ni Daku na ang karne ay dapat ibigay sa Lord at sa kanilang mga senior. Nangatuwiran ng ating bida na mayroong higit pa sa sapat na karne at hinimok pa siyang umupo at sabay kumain.
Sa una, sinubukan ng kawawang lingkod na tumanggi, ngunit nang ipaalala sa kanya ni Colin na minsan lang siya kumakain sa loob ng 3 araw at baka hindi pa siya makakain mamaya kung maparusahan, sa wakas ay sumuko na si Daku. Hindi mapigilan ang itsura at amoy ng lutong karne na hawak malapit sa kanya, mabilis siyang nagsimulang kumain na parang isang gutom na tao. Habang kumakain siya, muling tinanong siya ni Colin kung bakit siya masyadong nahuhumaling sa bulag na pagsunod sa utos ng kanyang mga senior gayong malinaw na mas malakas siya sa kanila. Sumagot ang lingkod na walang kinalaman ang lakas dito at inulit ang paniniwala na ang mga maharlika ay pinili upang maging mga ahente ng Diyos at pinagkalooban ng banal na kapangyarihan. Idinagdag niya na kung magpapatuloy siya sa pagsisikap at pananatiling masunurin, maaaring maipanganak siyang muli bilang isang maharlika balang araw at matanggap ang parehong banal na biyaya. Ipinaliwanag niya kung paano siya nagsikap ng husto para lamang umangat sa posisyon ng isang middle class na lingkod, para lang maging isang taong maipagmamalaki ng kanyang kapatid na babae na nakatira sa malayo. Sinabi niya kay Colin na huwag makialam sa kanyang mga usapin at tigilan na ang panghihimasok sa kanyang buhay. Nagpatuloy siya sa pagsasabing sapat na ang kanilang swerte na maging mga lingkod at dapat lamang nilang sundin ang mga tungkuling itinalaga sa kanila ng walang tanong. Tinanong siya ni Colin kung lahat ba ng ito ay dahil lang sa gusto niyang magkaroon ng kakayahang gumamit ng kaunting mahika. Nang marinig iyon, hinamon siya ng alipin, sinabihan siyang subukang matuto kahit isang spell lang kung kaya niya. Bilang tugon, lumingon si Colin sa kanya at tinanong kung ano ang gagawin niya kung talagang tuturuan niya itong gumamit ng mahika. Lubos na ikinagulat ng lalaki ang sinabi nito, at mabilis siyang nagtanong kung talagang marunong gumamit ng mahika ang bida natin. Bago pa man sumagot ang ating bida, nagulat silang dalawa sa isang biglaang masakit na sigaw na nagmula sa malapit na lugar. Agad nilang napagtanto na ang sigaw ay nagmula sa mga kabalyerong nag-inspeksyon sa malalim at madilim na kagubatan. Isa sa kanila ay brutal na kinagat sa balikat ng isang napakalaking magic beast. Inutusan ng kanilang leader ang kanyang mga tauhan na panatilihin ang kanilang pormasyon at manatiling kalmado sa harap ng biglaang panganib. Gayunpaman, nalaman niya mismo na hindi sapat ang kanyang mga salita lamang. Lalo na't ang kanyang mga tauhan ay pinupunit ng mga halimaw sa kaliwat kanan ng walang awa. Isa sa mga magic beast ang dumamba sa kanya, pinilit siyang isangga ang kanyang espada at kalasad sa mga kumakagat nitong pangil. Kailanman sa kanyang mahabang karera ay hindi niya inakala na isang grupo lang ng mga ligaw na aso ang magbibigay sa kanya ng ganito kalaking problema. Naglagay siya ng mas maraming lakas sa kanyang talim at hiniwa ang panga ng halimaw na nagpatalsik sa walang buhay nitong katawan palayo sa kanya. Bigla na lang, apurahang binalaan siya ng kanyang tauhan na may 3 pang paparating diretsyo sa kanya mula sa likuran. Napagtantong wala na siyang kawala, tahimik na tumayo ang leader doon habang hinihintay ang kanyang malagim na kapalaran. Sakto sa oras, 3 pana ang biglang bumaon ng malalim sa liig ng 3 halimaw na nag-iwan sa kanila na sugatan at padjuang-jewang. Nagpakita ang mga bayaning dumating para iligtas ang araw, mahinahong nagtatanong kung ligtas na sila sa ngayon. Sinuring mabuti ng ating bida ang mga halimaw at naalala na tinatawag silang Azure Flames dahil sa kanilang kakaibang nagliliyab na kiling at buntot. Ang karne at buto ng halimaw na ito ay napakahalaga na maaari kang mabuhay ng komportable sa loob ng ilang araw pagkatapos manghuli ng isa sa kanila. Ang kanyang tunay na layunin, gayunpaman, ay ang malakas na kumikinang na core ng halimaw. Kaya't maingat siyang umasinta, handang tiyakin na mahuhuli niya ang bawat isa sa kanila ngayong gabi. Tumalon si Colin ng mataas sa air at pinalabas na madali siyang target para sa mga magic beast sa ibaba. Nang makita ang padalos-dalos na kilos na yon, itinuring siya ng leader ng mga kabalyero bilang isang hangal na diretsong naglalakad sa bibig ng leon, ngunit kabaligtaran ang sitwasyon dito. Ang ating bida ang tunay na maninila na tinitingnan ang mga asong kailangang magtulungan para manghuli bilang mga mahihina at desperadong tuta. Malinis niyang pinatama ang isang pana sa 3 ulo at maayos na lumapag sa lupa. Sa pag-akalang ito ay isang malinaw na pagkakataon, isa sa mga magic beast ang naglakas loob na tambangan siya ng mabilis mula sa likuran. Tila bumagal ang oras para sa kanya, yumuko pa atras ang ating bida para iwasan ito ng may mahinahong katumpakan bago niya ito sipain ng malakas sa tiyan at ibalik sa impyerno kung saan ito nanggaling. Habang pinapanood siyang sipain palayo ang isang malaking halimaw na parabang isang maliit na tuta, lahat ng mga kabalyero ay parehong namamangha at nabugulat. Walang awa gaya ng dati, kalmadong pinana ni Colin ito sa dibdib sa huling pagkakataon para tuluyang tapusin ang laban. Di nagtagal, mas maraming magic beast ang lumabas mula sa madilim na kabubatan. Iyon pala ay isang malaking pagkakamali dahil nagpakawala siya ng ulan ng mga pana sa kanila, na pumatay sa kanilang lahat sa lugar na iyon. Pinanood ng leader ang kanyang napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban ng hindi makapaniwala. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata na isang mandirigma lang ang may kakayahang magpabagsak ng mas maraming magic beast kaysa sa buong squad niya. Bigla, nakaramdam ang ating bida ng isang malakas at lubhang mapanganib na enerhiya na papalapit sa kanya.
Tumalon siya para umiwas sa tamang oras habang isang malaking haligi ng nagliliyab na asul na apoy ang marahas na bumagsak kung saan siya nakatayo. Galing ito sa isang halimaw na medyo iba ang itsura at mas malaki kaysa sa iba. Napagtanto niya kung ano ang susunod na mangyayari nang makita niya ang mga matingkad na asul na kislap na namumuo sa loob ng bibig nito. Pagbukas nito ng malaking panga, 3 nagliliyab na asul na bola ang bumulusok diretsyo sa kanya. Gumalaw siya sa gitna ng mga ito na parang isang bihasang mga ngaso, at gumanti siya ng 3 matutulis na pana. Para mabilis na tapusin ang paghihirap ng kaawa-awang tuta, ibinaon niya ng malakas ang sakong ng kanyang paa sa bungo nito. Brutal kung tawagin. Dahil sa sobrang lakas ng kanyang sipa, bumaon ang ulo ng halimaw sa ilalim ng lupa na parang isang nagulat na ostrich. Sa eksaktong sandaling iyon, isang pana ang biglang humaging malapit sa kanyang mukha, na nagpapaalala sa kanya na napapalibutan pa rin siya ng mga taong hindi niya lubos nakakampi. Ngunit lumalabas na ito pala ay nakatutok sa isang halimaw na hindi niya namalayan na tahimik na gumagapang mula sa kanyang likuran. Mabilis siyang binigyan ng babala ni Daku na huwag siyang magpapakampante sa gitna ng isang magulong laban. Ang bida natin ay nag-thumbs up sa kanya bilang pasasalamat. Samantala, napabuntong hininga si Daku sa inis na parang isang klasikong tsandere. Dahil sa paghanga, taimtim na gustong malaman ni Kapitan Glenn kung para kaninong Lord talaga nagtatrabaho ang mga mandirigmang may ganitong pambihirang galing. Bago muling magkamali si Colin sa pagpapakilala, maayos na ipinakilala ni Daku ang kanyang sarili at ang kanyang kaibigan bilang isang backup Divine Guard at isang mababang ranggong alipin na ipinadala ng mayordomo ni Marquis Darius, si Cornel, bilang suporta. Ang kakaibang tambalan ng ating dynamic duo ay lubos na ikinagulat ni Glenn. Matapos marinig na sila ay iniligtas ng isang reserbang gwardiya at isang mababang ranggong alipin, nagpakita ng malinaw na pagkasuklam ang mga Royal Guard. Kinukwestiyon ng babae kung ano ba ang iniisip ni Cornel nang ipadala niya ang mga matatandang alipin para tulungan sila. Kasabay nito, bumulong ang isa pang gwardiya na nakakahiya na maligtas ng mga mababang ranggong baguhan. Nang marinig ang komentong iyon, hindi pa rin naintindihan ng inosenteng si Daku kung sino ba talaga ang tinatawag nilang matandang babae. Samantala, ginamit ni Colin ang pagkakataon para kolektahin ang mga magic core mula sa mga natumbang halimaw. Sa wakas, nakahanap siya ng isang mid-rank core na maaari niyang gamitin sa paggawa ng potion sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin na nakasulat sa magic book. Isang malaking kabalyero ang biglang sumigaw sa kanya at nagtanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na hawakan ang mga halimaw. Namagitan ang kanyang kapitan na si Glenn at sinabing dapat silang manatiling nakatuon sa misyon na itinalaga ni Lord Darius at hayaan na lang si Colin na asikasuhin ang mga bangkay. Tinanong ng ating bida ang malaking lalaki kung sino ang tinatawag nitong paslit na ipinapaalala sa kanya na siya ang nagligtas sa kanila. Idinagdag niya na tanging isang tangang may matigas na ulo ang magsasalita ng bastos sa taong katutulong lang sa kanila. Nagalit sa sagot na yon, kumilos ang lalaki na tila susugurin siya. Gayunpaman, mabilis siyang sinabihan ng babae at ni Kapitan Glenn na kumalma. Tinawag nila siyang Marvin at sa sandaling marinig ng ating bida ang pangalang iyon, bumalik ang mga lumang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Noon, bukod kay Cornel, sina Glenn, Marvin at Sarah lamang ang mga taong tunay na pinagkakatiwalaan ni Lord Darius. Sa kanyang nakaraang buhay, namatay silang 3 sa isang misyon sa Gloomwood Deep Forest. Matapos ang pagkawala na yon, unti-unting nawala ng kapangyarihan si Lord Darius. Hindi inaasahan ng ating bida na siya ang magbabago ng kanilang kapalaran sa pagkakataong ito. Dahil sa alaalang iyon, tahimik siyang nagpasya na hindi na niya hahayaang may mangyari ulit sa kanila. Nang makitang tumitindi ang tensyon, mabilis na humingi ng paumanhin si Daku para sa kanyang kasama at ipinaliwanag na bago lang siya dito at hindi pamilyar sa mga patakaran. Nakiusap siya na huwag masyadong seryosohin ang matatalas niyang salita. Sinabi ni Sarah na dapat tumahimik na lang ang aso ng kulubot na bruha. Muli, seryosong nalilito si Daku dahil hindi niya talaga maintindihan ang kakaibang insulto nito. Tinanong ni Glenn si Colin kung siya ba ang baguhan na mayabang na nagdeklara na siya ang magiging susunod na Lord. Inamin niya na malakas ito, ngunit tiyak na pagsisisihan niya sa hinaharap kung susundan niya ang mga ideal na mas malaki kaysa sa kanyang posisyon. Bago umalis, nagpasalamat si Kapitan Glenn sa ating bida sa pagligtas sa kanila at nagpaalam dahil may misyon pa silang kailangang asikasuhin. Bigla, nakarinig sila ng isang malakas na dagundong na ikinagulat ng lahat. Walang ano-ano, isang grupo ng Azure Flames kasama ang Mega Evolution version nito ang lumitaw sa kanilang harapan. Nang makita ang higanteng Magic Beast, natigilan silang 3 at sumigaw si Sarah na yon ay isang Azure King. Ang Azure King, sa laki nito at matingkad na asul na nagliliyab na apoy, ay nag-iwan sa kanila na tulala. Nagpakawala ito ng isang malakas na dagundong na sobrang lakas kaya nagsimula silang lahat na manginig sa takot. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kuko para magpakawala ng atake, ngunit lahat sila ay napakabagal para makakilos o kahit iangat man lang ang isang daliri. Nag-flashback ang buhay ni Kapitan Glenn sa kanyang isipan at ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang mamamatay na ang kanyang squad.
Nang imulat nilang muli ang kanilang mga mata, may nakita silang hindi nila mapaniwalaan. Isang mababang ranggong alipin na dapat ay walang kakayahan sa pakikipaglaban ang humarang sa atake ng Azure King. Tinanong siya ni Kapitan Glenn kung sino ba talaga siya. Dahil sa pagiging mapagpasikat niya, sumagot si Colin na siya ang bayaning nagligtas sa kanila sa pangalawang pagkakataon sa loob ng isang araw. Dahil walang epekto ang mga simpleng atake sa Azure King, humakbang ang ating bida at ginamit ang kanyang espesyal na galaw, ang Mountain Crusher, sa higanteng lobo. Gayunpaman, masyadong mababaw ang atake, at nabigong mag-iwan ng anumang tunay na pinsala sa matigas na balat ng elite mob. Agad-agad pagkatapos nito, gumanti ng atake ang lobo. Sinubukan niyang harangin ito, ngunit hindi niya kayang saluhin ng buo ang impact, kaya nabali ang kanyang espada, at tumilapon siya paatras. Kasunod ng tama na ito, naintindihan niya na hindi niya matatalo ang halimaw na ito sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Ang isang normal na espada tulad ng sa kanya ay halos walang pinsala na nagagawa dito. Nang makita iyon, mabilis na lumapit ang 3 Royal Guard para protektahan siya, at tinanong ni Sarah ang ating bida kung ayos lang siya. Sinabi ni Kapitan Glenn sa lahat na ang Azure King ay isang high-level na halimaw na nakapatay na ng maraming elite na sundalo dati. Inutusan ng Azure King ang mga alipores nito na palibutan ang grupo at salakayin sila mula sa lahat ng direksyon. Sa puntong ito, nagpanik si Marvin kung ano ang dapat nilang gawin. Mahirap nang kalabanin ang mga side mob na ito, at ngayon narito pa ang hari. Kalmadong sinabi ng ating bida na hindi sila dapat mag-focus sa mga mas maliliit dahil wala silang tunay na talino at kumikilos lamang na parang mga puppet para sa hari. Kailangan lang nilang harapin ang hari at kusang magkakawatak-watak ang mga side mob. Nahihirapan si Kapitan Glenn na paniwalaan ang kanyang narinig. Sa kabilang banda, sinabi ni Daku na ang halimaw ay nakapatay na ng maraming elite na gwardiya, kaya maliit ang tsansa na matalo nila ito. Tinanong niya ang kanyang kasama kung paano niya planong manalo gamit ang sirang espada. Kumpiyansa gaya ng dati, simpleng sumagot si Colin na dapat subukan man lang nila, naisip tuloy ni Daku na may sira sa ulo niya. Gayunpaman, sumang-ayon si Captain Glenn sa plano at sinabing mabubuhay lang sila kung lalaban sila bilang isang unit. Samantala, itinuro ni Sarah na hindi madaling maabot ang hari habang pinoprotektahan ito ng mga alagad nito. Bilang tugon, tiniyak siya ng ating bida na walang dapat ipag-alala. May lalabas na pagkakataon para sa kanila. Sa sandaling iyon, biglang umungol ang Azure King at sumugod ang mga puppet para umatake. Kalmadong sinabi ni Colin sa lahat na manatiling mahinahon at hayaang lumapit ang mga kalaban. Agad siyang sinigawan ni Marvin para tanungin kung sino ang nagbigay sa kanya ng karapatang mag-utos. Nakakagulat na namagitan si Captain Glenn at sinabing hindi ito ang oras para magtalo-talo. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sundin ang pamumuno ng kanilang bayani. Bago umalis, sinabi ni Colin kay Daku na magtiwala sa kanya kung gusto niyang maging isang kuya na maipagmamalaki ng kanyang kapatid. Sakto noon, sumigaw si Captain Glenn na nandyan na ang kalaban. Kahit na, inulit niya na kailangan nilang maghintay at hayaan silang lumapit. Nang abot kamay na lang ang mga kalaban, saka lang siya nagbigay ng senyales para umatake. Una, inatasan niya si Captain Glenn na gamitin ang kanyang banal na proteksyon para bulagin sila. Sumunod, sinabi niya kay Marvin na itulak sila pabalik gamit ang Heaven Shaker. Panghuli, inutusan niya si Sarah na gumawa ng daan gamit ang kanyang Phantom Blade. Sinunod ang kanyang mga utos, ginampanan ng lahat ang kanilang mga papel, at isang malinaw na daan ang nabuksan sa linya ng kalaban. Habang lumalaban ang kapitan, pinag-iisipan niya kung paano naging ganito kapamilyar ang isang tao sa napakaraming iba't ibang sining ng espada at estilo ng armas. Nang mabuksan ang daan, agad inutusan ng ating bida si Daku na sumunod sa kanya. Ginanyak siya ni Sarah sa sarili niyang paraan, sinasabihan ang munting tuta na huwag itong palpakain. Kawawang Daku, litong-lito pa rin kung bakit ganoon ang tawag sa kanya. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na sumugod sina Colin at Daku patungo sa hari. Sa daan, tinanong siya ni Daku kung ano ang plano niyang gawin. Ipinaliwanag niya na lahat ay takot sa Azure King. Kung aatakihin nila ito ng direkta ng walang pananakot, masyadong magugulat ang marangal na nilalang para makakilos. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Daku ang kanyang lohika, at nagtanong kung paano niya planong atakihin ang hari gamit ang sirang espada pagdating nila roon. Bilang tugon, tinanong siya ng ating bida kung may naiisip siyang ibang paraan para atakihin ang isang tao nang hindi umaasa sa espada. Naalala ni Daku ang sandali nang sabihin sa kanya na marunong gumamit ng mahika si Colin. Nagsimula siyang magtaka kung magagawa ba talaga ng loko-loko at matalo ang hari. Sa sumunod na sandali, naglabas si Colin ng mana line mula sa kanyang mga kamay na nagpaaktibo sa daloy ng mahika sa buong katawan niya sa pinakamataas na kapasidad. Dahil sagad na ang kanyang mana, pinakawalan niya ang isang malakas na atake na kilala bilang Ice Lotus ng walang pag-aalinlangan. Binomba ang Azure King ng hindi mabilang na tipak ng yelo, at halos hindi makapaniwala si Daku sa nakikita niyang nangyayari sa harap niya. Nakayanan ng halimaw ang atake, kaya tumalon si Daku at lumapag sa ulo nito bago ibinaon ang kanyang espada ng buong lakas sa bungo ng nilalang.
Pinatibay ng ating bida ang atake gamit ang kanyang eternal magic, at sa sumunod na sandali, bumagsak ang halimaw habang isang sinag ng liwanag ang tumaas mula sa kinatatayuan nito. Pagbagsak nito, nagkanya-kanyang takbo sa gubat sa takot ang lahat ng mas maliliit na Azure Wolves, habang hirap si Daku na iproseso ang nangyari. Nakatitig siya ng hindi makapaniwala habang tumatahimik ang larangan ng digmaan matapos ang matinding sagupaan. Sumugod ang mga Royal Guards at nagtanong kung ayos lang ang lahat matapos ang laban. Napansin ni Captain Glenn na tumakas ang mga Azure Flame Wolves dahil natalo na ang kanilang pinuno. Samantala, tinanong ni Marvin kung paano nila nagawang pabagsakin ang ganoon kalaking nilalang ng walang tulong. Sumagot si Colin na nagtagumpay lang ang plano dahil sa kanilang suporta, at inamin niya na walang makapagsasabi kung ano sana ang naging resulta kung wala ang kanilang tulong. Sinuring mabuti ni Sarah ang isa sa mga tipak ng yelo at nagsimulang maghinala sa tunay na kakayahan ng ating bida. Nagkomento si Marvin na ipinaalala sa kanya ng binata ang kapitan noong kabataan nito na nagpalito kay Daku kung sino ang dating kapitan na ito. Ipinaliwanag ni Marvin na minsan silang pinamunuan ni Marquis Darius Hall at idinagdag ni Sarah na lahat sila ay nagsilbi sa ilalim niya sa Lionheart Brigade. Ipinagpatuloy niya sa pagpapaliwanag na matapos mabuwag ang brigada, ang mga nakaligtas na miyembro ay naging bahagi ng Royal Guards. Pagkatapos ay sarkastiko niyang sinabi na kahit ang aso ng matandang babae ay hindi alam ang ganoong pangunahing impormasyon na siyang nagpasagad sa pasensya ni Daku. Direkta niya itong hinarap dahil sa pagtawag sa kanya na aso ng matandang babae at buong pagmamalaking ipinahayag na ang pangalan niya ay Daku. Hinihiling niya na itatak niya ang pangalan niya sa kanyang alaala at gumanti sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na matandang hukluban ng walang pag-aalinlangan. Malinaw na tinamaan ang kanyang amor proprio at natahimik si Sarah saglit habang awkward na ipinapaliwanag ni Marvin na tinutukoy niya ang Countess bilang ang matandang babae. Mukhang nagulat si Daku sa revelasyong iyon. Ngunit bago pa niya ito maisip ng husto, biglang lumitaw si Sarah sa harap niya at hinihinging malaman kung bakit sa tingin niya ay matanda na siya. Iginigiit niya na nasa kasagsagan pa rin siya ng kanyang kabataang ganda anuman ang sabihin ng iba, ngunit hindi urong si Daku at iginiit na lumipas na ang kanyang kasikatan. Pinagsabihan niya ito sa pagtanggi sa katotohanan at agad niya itong sinakal ng walang awa. Sandaling naalala ng ating bida ang isang sandali mula sa kanyang nakaraang buhay kung saan nagbibiruan si Daku at ang iba pa sa parehong magulong paraan. Ngunit mabilis na naglaho ang alaala ng mabalisa ang kanyang pag-isip sa tunog ng papalapit na mga kabayo. Dumating sa eksena ang batang amo na si Fried, at lahat ay nagulat nang mapansin ang kanyang presensya. Agad silang lahat yumuko bilang paggalang habang sinasabi niya na nagmadali siyang pumunta mula sa kampo noong marinig niya ang gulo sa malapit. Tumingin siya sa paligid sa mga bumagsak na Azure Flame Wolves at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari dito. Ipinaliwanag ni Captain Glenn na pumasok sila ng mas malalim sa Gloomwood Forest para sa isang investigasyon nang bigla silang atakihin ng grupo ng walang babala. Idinagdag niya na hindi sana sila nakaligtas sa enkwentro kung hindi pumasok sina Colin at Daku sa tamang sandali. Binaling ni Fried ang kanyang atensyon sa ating bida na nananatiling ganap na nakatuon sa pagkolekta ng mga monster core na para bang walang ibang mahalaga. Nagtataka siya kung bakit naroon sa eksena ang isang tulad niya. Nagsalita si Captain Glenn at binanggit na nagpapakita ang dalawa ng kahanga-hangang potensyal. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot na dalhin sila pabalik sa kampo at iulat ang kanilang mga nagawa sa pinuno ng pamilya. Agad na naalala ni Fried na hinamon na siya ni Colin sa labanan para sa paghalili, at naiintindihan niya na ang balita ng tagumpay na ito ay maglalagay sa kanya sa isang seryosong dehado. Habang pumapasok ang kaisipang iyon, napatingin siya kay Daku at tahimik na nagsimulang bumuo ng sarili niyang ideya. Lumapit siya kay Daku at sinabing nagtataka siya kung bakit hindi niya ito nakikita kamakailan na nagpataas agad sa tensyon. Kinu-question niya kung bakit nakikipag-ugnayan si Daku sa isang tulad ni Colin at ipinahihiwatig na wala itong katuturan. Ipinagpatuloy niya sa pagsasabing ang pagpasok ng isang mababang ranggong alipin sa lugar ng pangangaso ay isang seryosong paglabag at tinanong kung gusto ni Daku na tikman ang mga gantimpalang malinaw na ipinagbabawal sa kanya. Nanatiling tahimik si Daku habang tinatawag siyang walang kwentang tao ni Fried at idinagdag na madidismaya ang kanyang kapatid na si Erica kung malalaman nitong nakalimutan na niya ang mga aral na itinuro sa kanya noon. Namagitan si Colin at sinabing mas mataas pa rin siya sa isang pinalaking bata na hindi kayang gumalaw ng walang suporta ng kanyang ina. Pagkatapos ay binati niya si Fried ng may panunuya at tinawag siyang bigo. Tahimik na tumawa si Sarah habang sinasabihan siya ni Captain Glenn na manatili sa linya at huwag nang palakihin pa ang sitwasyon. Nagalit si Fried sa insulto, ngunit nagpatuloy si Colin at ipinaliwanag na hindi yumuyuko ang mga tao dahil kahanga-hanga si Fried. Ginagawa nila yon dahil ang ina niya ang Countess. Gulat na gulat ang buong karamihan nang idagdag ni Colin na siguro masarap sa pakiramdam na utusan ang iba dahil lang sa makapangyarihang magulang na sumusuporta sa kanya. Sinubukan siyang takutin ni Fried at sinabing kaya niya itong ipapatay ng walang kahirap-hirap.
Sumang-ayon si Colin sa mahinahong tono, ngunit sinabing ang tanging paraan para magawa iyon ni Fried ay sa pamamagitan ng pagtakbo sa kanyang ina at hilingin na asikasuhin ang isang alipin na nanggugulo sa kanya. Nawalan ng kontrol si Fried at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan siya kaagad at lumitaw ang mga kadena habang iginagapos ng mga asasin si Colin ayon sa utos ng batang amo. Inilagay ng isa sa mga asasin ang isang talim sa lalamunan ni Colin at nanonood ang lahat habang nagiging mapanganib ang sitwasyon. Nakilala ng mga Royal Guard ang mga asasin bilang mga talim ng imperyo, isang grupo ng mga piling infiltrator na ginagamit ng pamilyang Williams. Binanggit ni Sarah na kahit ang mga maharlika ay takot sa kanila dahil sa kanilang malulupit na pamamaraan at walang kapantay na husay, at kinuwestiyon niya kung bakit ipinagkakatiwala ng Countess sa kanila ang proteksyon ng kanyang anak. Bago pa lumala ang mga bagay, humakbang si Captain Glenn at hiniling kay Fried na palampasin na ang usapin dahil dumating ang dalawang alipin para tumulong sa investigasyon sa ilalim ng direktang utos ng Lord. Naggalit ang mga ngipin ni Fried at tinanong kung balak din siyang kalabanin ni Glenn, ngunit sumingit si Colin at sinabi sa kapitan na huwag mag-alala sa kanya. Hiniling niya na iulat na lang niya ang resulta ng investigasyon sa pinuno ng pamilya. Mabilis na naunawaan ni Sarah na hinayaan sila ni Colin na makatakas dahil hindi sila maaaring pumanig, kaya ang pag-alis ang tanging pagpipilian. Nag-alinlangan si Glenn pagkatapos ay sumuko at umatras kasama ang iba pa sa kabila ng kanyang pagkadismaya. Tumingin pabalik si Fried kay Colin at nagtanong kung naintindihan na niya ngayon kung gaano siya kawalang magawa kapag ang buhay niya ay nasa kamay ng batang amo. Sinabi sa kanya ni Colin na patayin siya kung iyon ang kanyang intensyon, ngunit sinabi ni Fried na mayroon siyang mas magandang ideya at dahan-dahang hinugot ang kanyang espada. Tinawag niya si Daku at sinabing bawat kilos ay may kaakibat na kahihinatnan bago niya inihagis ang sandata sa harap nito. Sinabi niya kay Daku na maaari niyang tubusin ang kanyang sarili kung pupulutin niya ang espada at papatayin ang alipin, na nag-iwan kay Daku na ganap na natulala. Pagkatapos ay nangako si Fried na hahayaan niyang makalaya si Daku kung susundin niya ang utos. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa buhay ni Colin bago ang pagbabalik sa nakaraan. Eksaktong isang buwan matapos bumaba ang mga demonyo sa lupa, binubugbog siya ng mga mutant na halimaw na mukhang pinaghalong goblin at ogre. Nahuli na siya ng Monster Lord at kinukutya siya sa pagiging isang kaawa-awang tagapagligtas. Inalok siya ng Demon Lord ng isang espada at sinabing ipagpapalit niya ang mga taong nahuli niya kung papatayin ni Colin ang kanyang kaibigan, si Daku, na kasama rin niyang nahuli. Mukhang nasa hangganan na si Daku at halos hindi na niya kayang manatiling buo. Nakaupo lang doon ang Demon Lord na ninanamnam ang eksena, nasisiyahan na napilit niya ang tinaguriang bayani ng sangkatauhan na patayin ang sarili niyang kaibigan gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahil walang ibang pagpipilian, sumakay si Colin at pinulot ang espada. Naglakad siya patungo kay Daku na nagsimulang magsalita at ikinuwento ang kanyang kwento. Sabi niya, ang araw na namatay ang kanyang ama ay kaarawan din ng kanyang kapatid na si Erica. Hindi nagtagal, namatay ang kanilang ina dahil sa isang hindi malamang sakit, at silang dalawa, na ulila na ngayon, ay binihag at ginawang alipin. Ikinuwento pa niya na sa huli ay natagpuan sila ni Marquis Darius at binili. Ngunit hindi sila lubusang nailigtas ng kanilang swerte, dahil napilitan pa rin siyang mawalay sa kanyang kapatid na ipinadala sa lupain ng pamilyang Williams sa utos ng pangalawang asawa ni Darius. Paliwanag ni Daku, dahil hindi pa nakakarating ang lahi ng mga demonyo sa lupain iyon, hiling niya kay Colin bilang huling kahilingan na alagaan ang kanyang kapatid dahil naniniwala siyang magiging ligtas ito doon. Sinabi niya na laging mapili sa pagkain ang kapatid niya, at sa huli, hiniling niya kay Colin na sabihin sa kanyang kapatid na isang magiting na kabalyero ang kuya niya para matuwa itong malaman na lumaban siya para sa kanya hanggang sa huli. Humingi ng paumanhin si Colin sa kanyang kaibigan habang naririnig ang huling hiling nito. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa kasalukuyan, kung saan ang magkaibigan ay nasa magkabaliktad na sitwasyon. Sa pagkakataong ito, si Colin ang nakagapos sa kadena habang si Daku naman ang pinipilit na wakasan ang kanyang buhay. Nang mapansin ni Fried na nag-aalinlangan si Daku, kinuwestiyon niya ito, tinatanong kung bakit hindi pa rin niya sinusunod ng maayos ang kanyang utos. Pagkatapos ay nanindigan si Daku para kay Colin at nakipagtalo sa anak ng Lord na hindi dapat sila pumatay ng taong kaliligtas lang sa kanila mula sa bingit ng kamatayan. Sinubukan ni Fried na maglaro ng marumi sa pamamagitan ng pagbanggit muli kay Erica, sinasabi kung ano ang mararamdaman nito kapag nalaman na inabandona siya ng kanyang kapatid para lang sa isang estranghero. Patuloy niya itong pinoprovoke sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga paratang tungkol sa kanyang kapatid. Binanggit ni Fried na narinig niya kamakailan mula sa mayordomo ng pamilyang Williams na binabawasan nito ang pagkain para lang makabili ng espada bilang regalo sa kanyang kapatid, at dahil doon, hinimatay pa ito sa gutom noong isang linggo. Agad na ikinatakot ni Daku ang pahayag na ito, at mabilis siyang lumuhod, nagmamakaawa sa batang Lord na iligtas ang kanyang kapatid. Si Fried, na matagumpay siyang manipulahin, ay sinabihan siyang patayin si Colin kapalit ng pagtupad sa kanyang hiling.
Pagkatapos ay nagsimulang tumawa si Colin na parang baliw nang marinig ito. Nang tanungin ni Fried kung bakit siya tumatawa, ininsulto siya ni Colin sa pagiging duwag, mas mababa pa sa aso, at pinrovoke siya sa pagsasabing hindi niya kailanman mapapatay. Sa halip, iminungkahi niya na payagan sila ng Lord na maglaban hanggang kamatayan ni Daku, sinasabing mas magiging kapanapanabik ito. Bahagyang nabahala si Fried dahil hindi niya maintindihan kung ano ang binabalak ni Colin. Iniisip niya kung takot ba si Colin sa mga espada ng imperyo at nagpasya siyang tingnan kung ano ang mangyayari sa pamamagitan ng pagtanggap sa mungkahi at pagpapakawala sa kanya. Nag-warm up si Colin habang nakatayo sa harap ng kanyang matalik na kaibigan, handa ng lumaban. Nang makitang nakatutok sa kanya ang espada nito, nagtaka si Daku kung seryoso ba si Colin at nag-alinlangan sandali, ngunit muling binanggit ni Fried ang kanyang kapatid para pilitin siyang kumilos. Sa puntong ito, nagsimula ng sumugod si Colin at buong lakas na lumapit kay Daku. Nabigla si Daku at tumalsik paatras. Mabilis na nakabawi ang NC at sumugod para sa isa pang atake. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nasangga ni Daku ang kanyang atake. Napaulit-ulit na tinatanong ang lalaki kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito at pinipilit siyang lumaban. Sumagot ang NC ng paumanhin at pagkatapos ay iginiit na ayaw niyang siya ang mamatay. Dahil dito, napilitan si Daku na umatake at pinilit niya ang NC na lumayo sa pagtalon paatras. Binalaan ng NC ang kanyang kalaban na tatapusin niya ito sa 3 galaw lamang. Ang ugaling ito ay tuluyang nagpainit ng ulo ni Daku at nag-aalangan siyang sinabi na hindi niya kailangan ng 3 galaw at sa halip ay tatapusin siya sa 3 segundo. Lalong tumindi ang duelo habang sumusugod ang dalawa sa isa't isa. Ngunit bago pa man magbanggaan ang kanilang mga espada, ibinulong ng NC na hindi niya kailanman iwanan ang kanyang mga kasama. Ito ay nagpaalala kay Daku ng isang alaala mula sa kanyang nakaraan at nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan sandali. Naintindihan ni Daku na ang laban na ito ay isang diversion lamang at nagpasya siyang makipagsabayan sa kanyang kaibigan upang lumikha ng gulo. Ang gulong ito ay lumikha ng isang malinaw na pagkakataon na ginamit ng SC para tumalon pasulong at puntiryahin si Fried Hall. Gayunpaman, nasangga ni Fried ang espada sa huling sandali gamit ang kanyang Thunder Magic. Nang makitang lumalaban siya, ininsulto siya ng SC dahil sa wakas ay nagpakita ito ng tapang at paglaban. Nang marinig ng Mommy's Boy ang pang-insulto, nagalit ito at sinabihan ang NC na huwag siyang maliitin dahil kaya niyang magpalit ng sarili niyang lampin. Nang naitulak pa atras ang NC, naghanda ang mga espada ng imperyo na atakihin siya, ngunit pinigilan sila ni Fried habang sumisigaw na huwag makialam. Ngayon ay lubos nang naprovoke si Fried at sinabing siya ang tatapos sa NC ng tuluyan at kaya ayaw niya ng anumang panghihimasok. Nag-ipon siya ng kidlat sa kanyang kamay at naghandang umatake, na bahagyang nagpakaba sa inay dahil nakadetect ang kanyang system ng malakas na pinagmumulan ng mahika. Para magkaroon ng ideya kung ano ang kanyang kalaban, maingat na sinuri ni Colin ang stats ni Fried. Walang magic resistance ang lalaki, at ang kanyang lightning magic ay katamtaman lang. Ngunit binalaan pa rin ng system si Colin na hindi niya ito kakayanin ng maayos sa kanyang level. Nang makita yon, napangisi ng malaki ang walang takot na pasaway dahil sa interes. Mas gugustuhin niyang subukan para sa kanyang sarili kung tama ba ang impormasyon. Nagpalabas ng nagyelong-yelo sa kanyang mga palad, direkta niyang sinalubong ang naggangalit na lilang kidlat ni Fried ng walang pag-aalinlangan. Marahas na nagbanggaan ang mga elemento, sinisira ang lahat ng nasa kanilang daan. Nang makapal na ulap ng alikabok ang namuo sa pagitan nila, nagtaka si Fried kung niloloko lang ba siya ng kanyang mga mata. Ang mga hamak na plebiyan ay hindi dapat nakakagamit ng mahika. Ang kanilang unang pasikat na pagpapalitan ay nagtapos sa isang tabla, o iyon ang buong kumpiyansang iniisip niya. Biglang lumitaw ang mga tipak ng yelo mula sa likod ng maalikabok na tabing, bagamat madali niya itong tinamaan para maging singaw ng tubig. Naguguluhan at bahagyang nababagabag, pinipigan niya ang kanyang utak kung saan posibleng nanggagaling ang yelo. Sa sandaling iyon, ininsulto siya ng ating bida, kaswal na tinatanong kung saan napunta ang lahat ng yabang tungkol sa kanyang kamanghamanghang mahika. Sa matalas na titig na tumatagos kay Fried, tinawag niya ang Nepo Baby sa pinakakinainisan nitong tawag, isang talunan. Dahan-dahang napanganga ang lahat habang pinapanood ang isang hamak na nakaligtas sa direktang atake ng mahika ng isang maharlika. Nagtanong si Daku kung niloloko lang ba siya ng kanyang mga mata. Samantala, pinagpapawisan ng husto ang batang master. Isang hamak na plebiyan ang gumamit ng ice magic na sapat ang lakas para daigin ang sarili niyang atake. Niloloko niya ang sarili sa pag-iisip na isa lamang itong murang panlilinlang. Pinalabas ang kanyang pinakamalakas na thunder spell, malakas na idineklara ng maharlika na isang kahangalan na maniwala na kayang gumamit ng totoong mahika ng isang hamak na nilalang. Mabilis na binalot ng ating bida ang sarili sa isang bahagyang asul na aura para depensahan ang paparating na malalakas na kidlat, ngunit bigla siyang nakatanggap ng babala na tuluyan nang naubos ang kanyang magic reserves. Agad na nabigo ang kanyang defensive spell.
Tinamaan siya ng husto ng pagkaubos ng mana, at halos hindi siya makatayo habang ginagamit ang kanyang espada bilang saklay. Dahan-dahang napagtanto niya na napapaligiran siya at wala nang matatakasan, kaya nagtiimbagang siya at sinalo ang buong lakas ng nagngangalit na lilang kidlat ni Fried. Hindi nagpigil ang Maharlika at inatake siya ng may buong intensyon na burahin ang kanyang nakakainis na pagkatao para sa kabutihan. Habang napapaso ang kanyang balat sa ilalim ng nakakapasong init, mapait na pinagsisihan ni Colin na baka kaawa-awa siyang matalo sa pangalawang pagkakataon sa babaeng bruhang pula ang buhok. Mariin siyang tumanggi na hayaang mauwi ang pangalawang pagkakataon sa buhay sa parehong malagim na kapalaran, pilit na gumagamit ng mahika kahit na wala nang natitirang mana. Nagpakita ang sistema ng magic book ng isang malagim na babala na ang paggamit ng mahika ng walang mana ay magdudulot sa kanya na mag-berserk. Gayunpaman walang pakialam si Colin. Mas gugustuhin niyang mawala sa katinuan kaysa mamatay na nalulunod sa pagsisisi. Dahan-dahang nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Misteryosong asul at itim na apoy ang biglang bumalot sa kalahati ng kanyang katawan. Sa loob ng ilang segundo, kalahati ng kanyang katawan ay nagsimulang maging kamukha ng mga demonyong pinaslang niya sa kanyang nakaraang buhay. Kahit ang magic book ay hindi kayang husgahan kung ano ang kanyang tunay na stats na nagpapakita ng hindi alam sa bawat kategorya. Habang nararamdaman ang kakaiba at napakalakas na kapangyarihan na marahas na dumadaloy sa kanyang katawan, hindi niya alam kung ano ang isipin. Isang matinding sakit ng ulo ang biglang nagpahirap sa kanya na mag-focus o kahit na huminga. Sa kabila ng sakit, napansin ng mapagmasid na mandirigma na wala na ring gaanong lakas si Fried. Nilinis niya ang lahat ng kidlat ng Maharlika sa isang malinis na hiwa na may mahika. Napatingin si Fried na may matinding takot, hindi pa nakakita ng ganito katakot na mahika sa kanyang buhay. Natigilan siya nang biglang tumalon ng mataas ang ating bida sa ere. Nang ibagsak niya ang kanyang espada sa lupa, malalaking tulis-tulis na tipak ng yelo ang marahas na sumulpot mula sa ilalim na direktang nakatutok sa posisyon ni Fried. Nananatiling kumpiyansa ang Maharlika na ang kanyang intermediate level na Thunder Magic ay higit pa sa sapat para puksain ang paparating na yelo. Gayunpaman, huli na niyang nalaman na lahat pala ay isang kalkuladong diversion para sa kanyang kalaban upang tahimik na makapunta sa kanyang likuran. Tila isang sanay na assassin, lumapit si Colin mula sa likuran habang abala pa si Fried sa pagharang sa kanyang sunod-sunod na matutulis na tipak ng yelo. Nanliit sa takot ang mga mata ni Fried at nag-flashback ang kanyang buhay sa harap niya. Sa isang desperadong huling pagtatangka, halos naiwasan niya ang kamatayan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kanyang paboritong kabayo bilang panangga. Pasuray-suray siyang lumapag sa kanyang mga paa na hindi pa nakakatapak ng damo. Samantala, patuloy na naglalabas ang ating bida ng malakas na asul na mana na tila walang katapusan. Napansin na hirap siyang huminga, natanto ng Maharlika na ang kanyang kalaban ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak dahil sa pagod. Ginamit niya ang Chidori Blade, nag-ipon ng kumikislap na mahika ng kidlat sa kanyang palad. Walang takot na ipinakita ang ating bida habang walang kahirap-hirap niyang hiniwa ang mga kumikislap na kidlat, idineklara na oras na para tapusin ang kanilang walang inat na gulo. Nang tumigil ang kanyang espada ilang pulgada mula sa maputlang mukha ng batang master, napagtanto ni Fried na hindi siya maililigtas ni Mommy sa pagkakataong ito. Tumalon siya paatras at mariing ipinikit ang kanyang mga mata, iniisip na maganda naman ang naging takbo ng buhay niya. Sakto, isang maningning na gintong magic circle ang biglang nagligtas sa kanya mula sa pagkatuhog na parang matamis na Turkish delight. Ibinalik nito ang puwersa ni Colin pabalik sa kanya na nagpatalsik sa kanya sa lupa. Parehong tulala ang dalawang lalaki nang makita ang nagligtas kay Fried at mariing sinabihan silang huminto kaagad. Ipinaalam ni Lord Darius sa mga lalaki na wala sila sa isang maruming arena ng gladiator. Isa itong lugar ng pangangaso para sa mga Maharlika, kaya dapat nilang itigil kaagad ang kanilang walang katuturang laban. Mula sa ibabaw ng kanyang makapangyarihang kabayong may baluti, mahinahon niyang iminungkahi na magduelo sila ng maayos at opisyal pagbalik nila sa engranding bahay ng Hal. Tiningnan ni Fried ang kanyang ama na may pasasalamat na kasinlaki ng kanyang galit para sa lalaki. Samantala, tahimik na nagmamasid ang ating bida gamit ang kanyang kumikinang na parang demonyong mga mata. Habang tuluyang nauubos ang huling piraso ng kanyang hindi matatag na mahika, lumuhod siya sa sobrang pagod at dahan-dahang bumalik sa normal. Nang makilala ang mahina ngunit di pangkaraniwang aura ng mahika na nagmumula sa kanya, ang Lord ay tunay na namangha at nag-alala. Napagtanto ni Colin na wala na ang banta sa ngayon, kaya sa wakas ay bumitaw na siya, at biglang nawalan ng malay doon mismo. Lumipas ang ilang araw bago siya tuluyang magkamalay. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili na nakahiga sa malambot na kama sa loob ng mansyon ng Hall. Bigla, naramdaman niya ang parehong nakakapaso na sensasyon ng malademonyong mahika na sumapi sa kanyang katawan. Mabilis siyang napabangon sa kama para suriin ang kanyang sarili, at sa kabutihang palad, bumalik na siya sa normal, walang pinagbago sa kanyang hitsura. Habang tahimik niyang ipinagpapasalamat na hindi siya naging isang demonyong maisungay,
isang pamilyar na malumanay na boses sa malapit ang nagsabing natutuwa itong makita siyang gising na. Lumingon sa kanan ang bida natin at nakita ang mukhang zombie na si Daku. Mukhang siya pa ang nakumatos ng 5 buong araw. Mabilis siyang sinabihan ng kaawa-awang kaibigan na nawalan siya ng malay at labis na nag-alala ang lahat. Tila pinagsasampal daw siya ni Sarah para magising at kinailangan siyang buhatin ni Captain Glenn hanggang sa mansyon. Sobra ang pag-aalala ni Sarah kaya tinutukan niya ng espada ang mga doktor, sinabing magsasama sila sa kabaong kung mabigo silang iligtas ang kanyang buhay. Hirap siyang paniwalaan ng alinman doon pero hindi maikakaila na mas maganda ang pakiramdam niya ngayon kaysa dati. Para makalanghap ng sariwang hangin, inaya niya si Daku na samahan siyang mag-almusal habang papunta para pasalamatan ng maayos si Sarah. Gayunpaman, hindi niya makakalimutan ang pagtupad ni Daku sa sagradong bro code para sa kanya. Pinasalamatan niya ang kaibigan na may kasamang mapang-asar ng ngiti. Nagkunwari si Daku na parang wala lang iyon, pero natuwa siyang malaman na marunong palang magpasalamat si Colin. Kalaunan sa bayan, nagsimulang manginig ang lahat ng ibang mga katulong kapag nakikita nilang dumadaan ang ating bida. Binigyan niya sila ng mapaghinalang tingin, iniisip kung may kakaiba ba sa kanyang mukha. Narinig niya ang ilang katulong na nagbubulungan tungkol sa matindi niyang laban kay Fried. Tahimik siyang lumapit sa mga babae at ginulat sila. Magalang niya silang hinimok na ibahagi kung ano ang eksaktong naririnig nila tungkol sa kanya. Dahil sa takot, agad na tumakbo ang mga babae nang walang pag-aalinlangan. Nagtataka si Daku kung bakit parang nakakita ng multo ang mga babae. Nang tingnan mabuti ang maputlang kutis ng kanyang kaibigan, napagpasyahan ni Sherlock na natatakot sila sa kanyang walang buhay na itsurang zombie. Nainis si Daku dahil siya ang dahilan kung bakit ito nagpuyat ng 4 na gabi. Hindi nagustuhan ang biglang pagbabago ng ugali ni Daku. Malakas niyang isinigaw na hindi niya kailanman hiniling na maging personal nurse niya ito. Sakto namang dumating si Teniente Calvo kasama ang kanyang mga tauhan at hayagang ininsulto ang posibleng susunod na Lord ng House Hall. Nainis sa kanyang biglaang pagsingit, sabay na sinigawan ng dalawa ang tanga na hindi ito ang tamang oras. Sa hindi malamang dahilan, pinilit nila siyang humingi ng tawad ng walang dahilan. Matapos mag-loading sa pagkalito, galit na ipinahayag ng tenyente na naparito siya para maghiganti sa kahihiyang dinanas niya ilang araw na ang nakalipas. Nainis sa walang katapusang daldal ng matanda, nilapitan siya ng ating bida habang gumagawa ng mga palusot ang lalaki kung bakit siya natalo dati. Talagang naniniwala ang tenyenteng ito na magiging iba na ang mga bagay ngayon at sa wakas ay tuturuan niya ang walang galang na bata na ito ng leksyon na hindi niya malilimutan. Nag-snap ng daliri ang lalaki at malakas na isinigaw ang pangalan ng kanyang squad. Lumipas ang ilang awkward na segundo habang nakatayo siya doon, lubos na umaasang mapipitpit ang ating bida doon mismo. Nang mapansin niyang nakatayo lang ang kanyang mga tauhan na parang mga litong sisiw, sumimangot ang tenyente at nagtanong kung bigla ba silang nabingi. Para sa kanya, ang snap na iyon ay isang malinaw na senyales para atakihin nila ang target. Nag-alinlangan ang kanyang mga tauhan bago ipaalala kay Big Boss Calvo na ang target nila ay isang halimaw na nakipagsabayan kay Master Fried. Napatawa ng bahagya si Daku, hindi nagulat sa kanilang reaksyon matapos makita si Colin na lumaban ng malapitan. Kumislot ang noo ng tenyente habang lumitaw ang ugat dahil sa sobrang hiya. Dahil malinaw na kulang sa tapang ang kanyang mga tauhan, nagpasya siyang personal na kumilos at iligtas ang kaunting dignidad na natitira sa kanya. Noon napunta ang kanyang tingin sa paborito niyang tauhan na nakatayo sa isang napakakumbinyenteng posisyon. Agad niyang sinunggaban ang lalaki sa kwelyo at hinila pasulong, tinawag siyang asong taksil na nagtaksil sa kanyang amo. Idineklara itong isang seryosong pagkakasala, ang tenyente na mismo ang maglalapat ng hatol. Mukhang sabik pa ang pangit na bastardo sa isipang bugbugin ang kanyang walang kalaban-laban na alagad. Ngunit kalmadong ginawa ni Daku ang isang bagay na hindi niya inaasahan at sinangga ang mahinang suntok gamit ang isang kamay. Nanginginig ang braso ng tenyente, tuluyang naipit sa mahigpit na hawak ni Daku. Malinaw na sinabi ni Daku na walang otoridad ang basurang ito para parusahan siya. Pagkatapos ay kaswal niyang iwinaksi si Tenyente Calvo na parang isang clingy ex na ayaw mag-move on. Halos mag-short circuit sa gulat ang lalaki, hindi maproseso kung kailan nagkaroon ng lakas ng loob na suwayin siya ang masunuring tuta. Narinig ang malakas na pagtatalo, dumating si Captain Glenn at tinanong kung bakit nag-ingay ang lahat ng ganito kaaga. Sumunod sa kanya sina Marvin at Sarah, parehong halatang naiinis dahil naistorbo ang kanilang almusal. Napatawa ng mayabang ang tenyente, kumbinsido na mas malala pa ang parusang igagawad ng Royal Guard sa mga nanggugulo kaysa sa kaya niyang gawin. Agad na yumuko ng mababa ang sipsip sa harap ng mga gwardiya, pinupuri sila. Mabilis niyang iniulat na ginagampanan lang niya ang kanyang marangal na tungkulin na turuan ng tamang asal ang bastos na batang naka-jojo pose sa likod niya. Sumaludo ang bida natin kay Captain Glenn na parang walang problema. Ipinahayag ng tenyente ang kanyang pagkadismaya, na offend sa pagiging kampante nito habang kinakausap ang isang mas mataas ang ranggo. Biglang sumingit si Marvin at tinabig ang tenyente, sinabing natutuwa lang siyang makitang gising na sa wakas si Colin.
Habang pinapanood ang pangyayari, namutla ang mukha ng tenyente sa sobrang pagkalito. Sa ngayon, nasasaksihan niya ang mga pinakamagagaling na gwardiya sa teritoryo na kaswal na nakikipagbiruan sa tinatawag na bastos na bata na parang matalik silang magkaibigan. Sa isang saglit, kinumbinsi niya ang sarili na isa lang itong panaginip dahil sa lagnat. Dahil wala nang pagpipilian, iginiit niya na hindi katanggap-tanggap para sa mga elite na gwardiya na makihalubilo sa isang mababang ranggong katulong. Inakbayan ni Sarah ang naninigas niyang balikat at prangkang sinabi sa kanya na walang kwenta sa kanya ang mga batas na ginawa ng matandang bruhang si Katrina. Idinagdag pa niya na nakakainis ang tunog ng kanyang paawang boses, kaya dapat manahimik na lang siya maliban na lang kung gusto niyang magsuot ng pangalawang eye patch. Matapos ihatid ang magiliw na babalang iyon, sumama ang ating bida sa mga Royal Guard para sa almusal. Lumingon siya na may mapilyong ngiti at magalang na humingi ng paumanhin sa boss sa muling pagpapahiya sa kanya. Ang eksena ay lumipat sa kanila sa isang kalapit na bar kung saan ipinagdiriwang nila ang kanyang paggaling. Inamin ni Colin na dati pa niya gustong pasalamatan sila sa pagligtas sa kanya, at ngayon ay may isa pa siyang utang na loob sa kanila. Nagkibit balikat si Sarah at sinabing natutuwa siyang tumulong dahil hindi niya talaga matiis si Ulong Patatas. Ipinaalala rin ni Captain Glenn na malaki ang naitulong niya sa kanila noon sa gubat. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Daku si Sarah kung matagal na niyang kilala ang tenyente. Agad na nag-init ang ulo ng babae sa pag-iisip pa lang sa bobong bastardo. Dahil gustong ilayo ang usapan sa paksang iyon, iniba ni Captain Glenn ang usapan. Matagal na niya itong gustong pag-usapan. 3 na lang ang natitirang elite knight sa kanilang hanay at gusto niyang sumali ang 2. Nanatiling kalmado si Colin, ngunit halos mabaliw ang kanyang kaibigan sa ideya na ang isang reserba na tulad niya ay maaaring maging miyembro ng Royal Guard. Binigyang diin ni Glenn na ito ay isang malaking pagkakataon dahil magbibigay ito sa kanila ng lahat ng pribilehiyo na para sa mga mataas na antas na katulong. Tinatanggihan ng ating bida ang alok ng walang pag-aalinlangan, sinasabing wala siyang interes na maglaro ng kabalyero. Mayroon na siyang mas malaking tinitingnan, at hindi siya plano na tumigil sa anumang mas mababa sa kanyang ambisyon. At sapat na ang kanyang mga salita para manggulat sa buong inuman. Iminungkahi ng isa sa kanila na itigil na niya ang kahangalang hangarin na maging lord ng line, na dahil lang natalo niya ang batang amo ay hindi nangangahulugang dapat siyang maging mayabang. Sumabat ang babae, lasing na lasing, itinatama ang lalaki sa pagsasabing anuman ang ginamit ni Colin, tiyak na mahika yon. Biglang tinuro siya, naisip niyang gumamit din siguro siya ng kung anong mahika para talunin ang Azure King. Hindi sumagot ang ating bida, hinayaan lang ang mga pangyayari, habang kinukwestiyon ng isa kung paano naman makakagamit ng mahika ang isang dating alipin. Sumingit ang matanda para pilitin ang bata na magpaliwanag. Napagtanto ni Colin na alam niyang malalaman din ng mga taong ito ang kanyang mga sikreto. Habang tinititigan nila siya ngayon, natutuwa lang siya dahil nakapaghanda na siya ng isang cover story na parang isa siyang serial gaslighter sa lugar. Nakatutok sa kanya ang lahat ng mata. Malapit nang akusahan siya ng babae ng kung ano, habang takot si Colin sa kanilang reaksyon. At ang epic na resolusyon, ang pinakamagandang hula ng babae ay na ang lalaking ito ay isang uri ng dating maharlika, tinatakot siya ng walang dahilan. Gulat pa rin ang bida habang papalapit siya sa kanya, pinupuri ang sariling kakayahan na matuklasan ang kanyang sikretong pagkatao. Lasing na lasing siya kaya ipinapalagay pa niyang ang kanyang kwento ay isang anak sa labas na naging alipin at ang kanyang misyon ay bawiin ang mansyon na nawala sa kanya para makuha muli ang kanyang kapangyarihan. Medyo malayo na yon, kahit para sa kanya, kaya nagtataka ang kaibigan ng bida kung paano nakuha ng baliw na babaeng ito yon. Tungkol naman sa ating bida, tumawa lang siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay sumang-ayon sa kanya na ginawa niya para tulungan siyang gumawa ng bagong kwento. Iniisip nilang lahat na nagsasabi siya ng totoo, habang nagsimula pang mag-emote si Colin, sinasabing isa lang siyang dating maharlika na naligaw ng landas at napunta sa pagkaalipin. Ang kanyang madamdaming talumpati ay nagdulot ng labis na emosyon, kaya ang mga nagdududa sa kanya ay biglang naawa sa kanya, habang siya ay nanunumpa na babawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Sa kabila ng pagkakaloko sa iba, iniisip ng kaibigan dito na imposibleng maloko din ng ganoong kasimpleng kasinungalingan si Captain Glenn, maliban na lang sa nasirang inaasahan ng bida sa sumunod na sandali dahil naniwala rin ang matanda sa kwento, at pumayag na ilihim ang lahat. Kampante lang si Colin kasama ang kapitan na gusto lang na ilihim niya ang kanyang kapangyarihan sa harap ng madam o ng batang amo. Bukod pa roon, sinabi rin niya na interesadong makipagkita ang Marquis kay Colin, kaya nagtapos ang eksena sa pag-alis ng ating bida para puntahan siya. Nakatanaw si Glenn mula sa malayo, nag-iisip tungkol sa sinasabing Alice City na binanggit ni Colin sa kanyang kwento. Habang nasa daan, nagtataka pa rin ang tropa kung paano naging pabor sa kanila ang kwentong iyon, pero higit sa lahat, nalilito siya kung bakit Alice City pa ang pinili ni Colin. Sumagot ang ating bida sa pamamagitan ng pagdiin kung paano ang lungsod ay isang melting pot, malayo sa teritoryo, at mahirap pa itong imbestigahan. Ang buong isyu ng pagiging dating maharlika ay pabor pa sa kanya para manipulahin ang mga tao sa huli.
Bukod doon, may gusto ring itanong si Pere, habang ginagawang kawit ang kanyang kamay. Gusto niyang malaman kung alam ni Colleen ang tungkol sa isang uwak na may 3 paa, o kung isa lang din itong teknik na inimbento niya para manlinlang ng tao. Kasi, noong iniligtas niya ang buhay ni Daku, tinagpas ni Colleen ng malinis ang ulo ng matabang halimaw, at idiniin na dapat siya mismo ang maghatid ng mensahe sa kanyang kapatid. Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy siya sa paglipol sa natitirang mga halimaw. Ngunit bago pa umabot ang kanyang talim sa boss, huminto ang espada dahil sa impluensya ng mabigat na mahikang nagpapasingaw. Natigilan si Colleen sa gulat habang inasar siya ng halimaw sa pag-iisip pa lang na talunin siya. At dumating si Daku para sumaklolo, na nakahanap ng perpektong tiyempo para sumugod, at ginulat ang halimaw bago pa man ito makaganti. Sa huli, nagawa nilang parehong patayin ang halimaw sa isang tiyak na dobleng atake, at pagkatapos ay pinagpiraso nila ito para ihain sa isang sushi plate. May matinding galit din si Daku sa ating bida pagkatapos, tinawag siyang gago dahil sa pagtrato sa kanyang kalooban na parang kahiyahiya o kung anuman. Sa kabila noon, hindi sila nakapagtalo ng matagal dahil mabilis na sinugod ang dalawa ng mas marami pang matatabang pangit na Ors Demon o kung anumang mga bagay ito. Pinabagsak ni Daku ang isa, habang isinisigaw ang kanyang mga reklamo laban kay Colleen sa paggawa ng isang katawa-tawang bagay na maaaring pumatay sa hostage na sinusubukan niyang iligtas. Sinabi ng ating bida na ang pagpatay sa hostage ay hindi rin makakatulong sa kanya dahil hindi rin naman siya palalayain ng mga halimaw. Pagkatapos ay nagreklamo si Daku kung bakit hindi man lang siya sinenyasan ni Colleen bago ang kanyang malaking eksena, ngunit inasar siya ng ating bida sa pagsasabing magandang ideya ang paglalantad ng kanyang diskarte. Nagpatuloy ang kanilang mapaglarong asaran. Nag-away ang dalawa habang ang iba ay nanonood lang ng may pagkalito. Sa huli, ang dalawang nag-aaway ay ang mga dapat sanay magkakampi. Pagkatapos ay ginawa ni Daku ang kanyang espesyal na senyas ng uwak na may 3 paa, na malamang ay iniisip niyang napakagaling o kung anuman. Tila, natutunan niya ito mula sa isang lalaking nagngangalang Rowan. Ito ay dapat na sumisimbolo sa kooperasyon sa pagitan ng dalawang kakampi. Nahirapan ang ating bida na gawin ang senyas, ngunit inasar din si Daku sa pagsubok na magpahuli muli na parang tanga. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni Colleen na alam na pala niya ang senyas salamat sa isang matandang kaibigan na nawala sa kanya, isang lalaking itinuturing niyang matalik na kaibigan. Nang marinig ito, bahagyang nagulat si Daku, nagtataka kung mayroon ngang ganoong tao noon sa kumpanya. Isang katok sa pinto ang dumating kasabay ng pagpapatawag sa kanilang dalawa sa harap ng Marquis sa wakas. Masigla ang pinuno at tinanong si Colleen kung ano ang kanyang pakiramdam. Masayang sumagot ang ating bida, sinasabing ayos na siya ngayon. Binati rin ng Marquis si Daku na nag-aalok ng sukdulang paggalang sa kanyang amo. At dumating na sa paksa ng interes dahil malinaw na may dahilan ang Marquis sa pagpapatawag sa kanila na tungkol pala sa insidente sa lugar ng pangangaso. Yung parehong insidente na pinag-aawayan nila noong araw na yon, isang napakasamang ideya na gamitin ang lugar ng walang pahintulot. Personal na lumapit sa kanila ang Marquis, ibinabahagi kung paano matagal na niyang kakilala si Glenn. Magkasama, ilang beses na nilang hinarap ang kamatayan, halos madaplisan nito para makarating dito. Kaya kahit sa kanyang posisyon, takot ang Marquis na mawala sila, at labis niyang iginagalang ang dalawang binatang ito sa pagliligtas sa kanyang mga kaibigan. Idinagdag ni Daku na mayroon silang parehong panghihinayang na hindi nakapagligtas ng mas marami pang kasamahan sa huli, isang kabiguan sa kanilang parte. Gayunpaman, pinalaya sila ng Marquis sa sisihang ito, sinasabing wala silang kasalanan at kasalanan niya ito dahil hindi niya inaasahan ang pagsalakay ng mga halimaw ng mas maaga. Nagkatinginan lang si Colleen at ang kanyang tropa sa pagkalito, habang idinagdag ng Marquis na malamang narinig na nila ang sitwasyon ng Royal Knights mula mismo kay Captain Glenn. Dahil nakatayo sila sa harap niya ngayon, gusto niyang sumagot muli si Colleen. At tulad ng inaasahan, buong kumpiyansang tinanggihan ng lalaking ito ang alok. Sunod na binalingan si Daku, tinanong ng Marquis ang parehong tanong, na ikinagulat ng binata dahil binigyan siya ng personal na alok na maging Royal Guard. Hindi mapakali sa takot at pagkasindak, sinabi ni Bro na wala pa siyang karanasan, kaya kahit ang posisyon ng isang gwardiya ay hindi angkop para sa kanya, lalo na ang posisyon ng isang Royal Guard. Para tulungan siya, tiniyak ni Colleen sa binata na dapat siyang magsalita mula sa kanyang nararamdaman. Nakatuon doon, inipon ng lalaki ang kanyang emosyon at isinigaw ng may sigasig ang kanyang pagnanais na maging isang Royal Guard. Malinaw na malinaw ang desisyon, ngunit interesado rin ang Marquis na mag-alok ng gantimpala kay Colleen na siya mismo ang pipili. Dahil sa ganoong kalayaan, gumawa siya ng seryosong pahayag, ang pagnanais na palayain si Erica, ang kapatid ni Daku, na kasalukuyang lingkod ng pamilyang Williams. Ang kanyang piniling gantimpala ay ikinagulat mismo ni Daku, na hindi inaasahan ang biglaang pangyayari. Nanatiling matigas si Colleen sa kanyang kahilingan, ipinapaliwanag kung paano magkasama ang magkapatid hanggang sa makarating sila sa pamilyang Hall. At, sa kasamaang palad, itinuring na napakahina ng kanyang katawan, maliban sa nais lang ni Daku na manatili siya sa kanyang tabi.
Tinanong muli ng Marquis kung iyon ba talaga ang kanyang nais. Sinabi ni Colin na mayroon siyang kapatiran sa tropa niya dito at walang duda na siya ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya ayaw niya lang siyang iwan kapag malinaw na nasa problema siya. Seryoso ang mukha ng lalaki. Hindi niya inaasahan ang ganoong papuri habang iginigiit ng ating bida na muling makasama ni Daku ang kanyang kapatid. Ang ganoong uri ng ugnayan, ang kapatiran sa pagitan ng mga kasama, ay nagpapaalala sa Marquis ng kanyang sariling mga kaalyado. Sa kasamaang palad, dahil sangkot sa usaping ito ang pamilyang Williams, hindi ito magiging madali o mabilis. At kaagad, hiniling ng Marquis na lumabas muna si Daku sa silid. Handa nang umalis ang lalaki, ngunit naiwan siyang nag-isip muli tungkol sa pagkatao ni Colin. Ngayong mag-isa na lang ang ating bida kasama ang mismong pinuno, naglabas ng ibang paksa ang Marquis, ipinaalala sa kanya ang araw na hinamon ng binata si Thrace sa isang laban. Noon, agad na napagtanto ng Marquis na hindi siya isang ordinaryong alipin, at lalo siyang namangha na nakaligtas si Colin sa isang atake ng mahika bago pa manalo sa laban ng hindi nasaktan. Ang pinakagulat sa kanya sa lahat ay kung paano niya nagawang magpakita ng kapangyarihan na ilang beses na niyang ipinakita noon. Mukhang alam din ng Marquis ang kwentong ginawa niya laban kay Captain Glenn na nagsasalita tungkol sa kanyang intensyon na bawiin ang pagiging maharlika. Kapansin-pansin, binulong ni Colin ang pangalan ng Marquis bago magpakita ng pahiwatig ng kanyang kapangyarihan sa mahika. Tiniyak sa lalaki na hindi siya isang dakilang tao. Sa halip, isa lang siyang ordinaryong tao na may kaunting hilig sa mahika. Ngayon dahil siya ang mismong Marquis, isang Grandmaster Archmage, ituturing lamang siya bilang isang walang galang at walang halagang nilalang. Gayunpaman, ang parehong Grandmaster Archmage ay kasalukuyang nagtataka kung paano ang isang normal na tao ay may kakayahang manipulahin ang mahika. Muli, nagdudulot ito sa kanya ng pagnanais na questionin kung anong klaseng tao ba talaga ang lalaking ito. Idinidiin ni Colin na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay ang taong pinakamamahal ang kanyang mga nasasakupan, ang pinakadakilang Marquis sa lahat. Ang parehong tao ay nirerespeto ang kapangyarihan higit sa lahi ng isang tao. Masaya lang si Colin na matanggap ang kanyang pagkilala. At ang tanging nitiin niya ay magpatuloy sa pagtatrabaho para sa Marquis upang tuluyan niyang maalis ang konsepto ng panginibabaw ng lahi. Sa madaling salita, nais ng lalaki na maghari at maging isang makapangyarihang dakilang Panginoon tulad niya na may panghuling at matapang na ambisyon na malampasan pa ang tulad niya. Inaamin ni Colin na 2 beses iniligtas ng Marquis ang kanyang buhay. Kaya gusto niyang ipakita ang kanyang tunay na lakas sa pagsusulit sa pagpili. Pagkatapos noon, ang pinuno na mismo ang magpapasya kung paano siya gagamitin bilang sandata para sa kanyang mga layunin. Nakakaaliw ang ideya, ngunit sa totoo lang, nagdulot ito ng hindi mapigilang paghalakhak ng Marquis. Humanga si Pere at talagang umaasa ng magagandang bagay mula kay Colin na nagkukumpirma ng kanyang pag-alis. Bago siya umalis, may huli siyang hiningi, tinatanong ang opinyon ng binata tungkol kay Rowan. Nagkunwaring walang alam si Colin na parang hindi niya kilala ang pangalan. Kaya sinabihan na lang siya ng Marquis na umalis ng walang karagdagang paliwanag. Habang pinapanood siyang umalis, nalilito si Darius Hall kung bakit niya naisip ang ganoong bagay. Ipinatawag niya ang kanyang mayordomo, si Cornell, na kaswal na nag-ipon ng aura habang nagtatago sa mga anino. Ang parehong katiwala ay nagtataka kung ang binata ay ordinaryo o isang henyo. Sa paraan ng kanyang paghusga kay Colin, tila hindi niya alam ang tungkol kay Rowan, na nangangahulugan din na hindi taga-Alice City ang bata tulad ng sinabi niya sa kanila. Isa itong kasinungalingan, kaya hindi masyadong nagtitiwala ang mayordomo sa kanya at naniniwalang maaaring ito ay isang uri ng pakana dahil nagkaroon na sila ng ganoong insidente noon. At mukhang ang sariling asawa ng Marquis ay tila sinaksak siya sa likod noon. Bukod doon, inabutan siya ng mayordomo ng isang tala, ibinabahagi na nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Spirit Cat. Naintriga si Darius at nagtataka kung anong uri ng impormasyon ang nakuha nila para sa kanya. Sa susunod na eksena, makikita natin ang ating bida na nasa bahay at tinitingnan ang mga makikinang na bagay na nakuha niya na binubuo ng mga materyales, barya, at potion. Lahat ito ay dahil sa pagpapalit ni Colin ng kanyang mga nakuha sa digmaan para sa mga mahusay na supply. At sa mga bagay na nakuha niya ngayon, tataas ng husto ang kanyang sariling lakas. Kasabay nito, labis siyang binabagabag ng pangalang Rowan, kaya tinatanong niya kung sino ba talaga ang taong ito. Ang tanging pagkakataong narinig niya ang pangalang iyon ay noong sinabi ito ni Daku sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit bukod doon, tila wala ng ibang nalalaman. Tapos sa paraan ng pagkakasabi ng Marquis, tila dapat kilala ni Colin ang lalaki o kung anuman. Sa kabila nito, inihagis niya ang maliit na butil sa kanyang tubo, umaasang matanong si Daku mamaya tungkol sa sitwasyon. Susunod, hinalo niya ang lahat para maging isang potion bago ito inumin ng dire-diretso. Pagkatapos inumin ang likido, ang unang ginawa ni Colin ay bigkasin ang mga salita para buksan ang aklat ng mahika. Ikinakalat ng espesyal na artifact ang bunton ng mga pahina sa harap niya, at patuloy siyang umiinom ng mas maraming vial, at itinapon ang isa pa sa tumpok.
Sa pag-eksperimento ng bagong pagbabago, tinipon ni Colin ang kanyang enerhiya at binigkas ang absorb, na agad na nagpatigas sa kanyang mga kalamnan dahil sa puwersa. Kinumpirma ng system ang pagsipsip ng mana na nagpataas ng kanyang mana capacity ng 1 puntos. At lintik, ang system na ito ay talagang kabaliktaran ng nasa solo leveling sa puntong ito. Napagtanto ni Colin na ang paghahalo ng ilang Flame Monster Core sa Jade Sovereign Grass ay maaaring magpataas ng kanyang mana capacity. Hindi bababasa, iyon ang impormasyong nahanap niya sa libro. Pero kahit ang isang potion na tulad nito ay 3 puntos lang ang pinakamataas na maibibigay sa kanya, habang ang iba ay ni isa wala. Gayunpaman, takot si Colin na mawalan ulit ng kontrol kapag naubusan ng mana. Kaya naman balak niyang pagbutihin muna ang kanyang magic resistance. Kasabay nito, hindi niya maiwasang aminin kung gaano kadiri ang lasa ng lahat ng iyon. Halos masuka na siya, at masyadong matagal kung inumin niya ang mga ito isa-isa. Nangangamba siyang mamatay muna sa pagtatae, bago pa man gumaling, kaya napaisip siya kung may mas madali bang paraan. Habang nakatitig sa kanyang mana capacity, bigla siyang nakabasa ng notification mula sa system na may na-detect na isang malakas na monster core. Sa madaling salita, ang core na ito ay maaaring gawing isang magic artifact para tulungan siya. Magandang ideya yon. Kaya kinuha niya ang blue core at sinuri pa ito para subukan ang paraan. Pinindot niya ang system screen para i-configure ang setting, at sa pag-meditate ay nagawa niyang palabasin ang avatar ng halimaw sa isang gintong aura. Tulad ng itinuro sa kanya ng magic book, ipinasa niya ang kanyang lakas sa mana core. Habang binubuo ang imahe ng artifact sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang dapat niyang likhain. Mabilis siyang nagdesisyon at pinisil ang bolang kristal sa kanyang kamay bago i-materialize ang magic artifact gamit ang blue core. Kakaiba ang proseso ng paglikha at nagtatapos ito sa paglaho ng mga gintong kislap. Kinumpirma ng system ang matagumpay na paglikha ng artifact na isang pulsera sa kanyang kaliwang braso. At heto na nga, ito ang Azure Bracelet na may espesyal na epekto na nagbibigay sa gumagamit ng Wild Intuition. Mayroon ding basbas na nakakatulong magpataas ng kanyang mana capacity ng 1 puntos kapag suot ito. Gayunpaman, para subukan ang epekto nito, nilaklak ng ating bida ang isa pang bote at napataas ang kanyang capacity ng 2 puntos. Sa madaling salita, kahit ang mga ordinaryong potion na nagbibigay sa kanya ng 1 puntos ay maaari nang maging 2 puntos dahil lang sa isang pulseras. Isa itong kamangha-manghang bagay, pero ang talagang gusto niyang malaman ay ang pangunahing abilidad na tinatawag na Wild Intuition. Sakto namang tumalas ang kanyang pakiramdam nang may maramdaman siya sa kabilang panig ng pinto. Nararamdaman ni Colin ang dalawang individual. Pareho silang mga katulong, pero gulat na gulat ang ating bida, napasigaw talaga siya sa pagkalito. Tila bigla siyang nagkaroon ng X-ray vision o mas tamang sabihin, life force vision. Ganoon din ang nangyari nang sulyapan niya ang mga bantay, nakikita ang mundo sa ibang kulay. Sunod, sinuri rin niya ang Marquis at si Katrina. Ang kanilang mga apoy ay isang indikasyon ng kanilang mana. Bukod sa lahat ng iyon, nakarinig si Colin ng isang mahina at malinaw na boses na umuulit na ito ay gutom na gutom.